morning, good afternoon, and good evening mga boss. So, nandito na naman ulit tayo sa panibagong episode ng RDR Talks at napaka-special ulit ng bisita natin. All the way from Bicol, isa sa mga hinahangaan ko at isa sa mga taong tumulong din sa akin kung nasaan ako ngayon. Walang iba, palakpakan po natin guys. Boss Joseph Lim, magandang gabi. Salamat sa pag-imbita mo dito kasi nanonood lang ako ng mga videos mo na nagba-viral. Buti na lang, nandito na ako. Marami sa mga viewers ko, hinahanap ka nila. Bakit daw? Hindi ko alam eh. Fortunately, matagal ko nang kakilala o naging kaibigan ito si Joseph Lim. Isa siya sa mga nagme-mentor din sa akin before. Kwento mo naman sa akin, Boss Joseph, yung buhay ng pagiging networker. Ako nag-enjoy lang ako sa networking. Una, nung na-invite ako, ang gustong-gusto ko lang sa networking, yung jokes. Yun lang yung gusto kong pakinggan. Doon lang ako nagsimula. Hanggang nakita ko na yung environment, nasabi ko puro positive, maganda pinag-usapan, pangarap. Nung nakapunta na ako ng Metro Manila because of networking, doon na ako talagang na-inlove sa industriya. I'm very competitive na tao. That time, yung mga kaibigan ko, ako yung may pinakamalaking kinikita, pero hindi ako yung pinakamayaman. Kaya that time, feeling ko, magaling na ako. Nung napunta ako ng Metro Manila at naka-attend ako ng seminar ng networking at may na-meet ako na 24 years old, naka-Porsche, naka-Pajero, at he's earning 400,000 per month, doon ako binuhusan ng malamig na tubig. Kasi sabi ko, hindi ako maniniwalang magaling lang sila. Hindi ako maniniwalang maswerte sila. Kumbaga, ang point ko, antayin nyo ako kasi darating ang time makikilala ako sa industriya ng network. Mostly kasi nang binibenta sa MLM is yung backstory, di ba? Na galing dating tricycle driver, dating security guard, dating sales lady, yung mga ganyan. Ikaw hindi ka dumaan sa ganong path? Hindi naman ang sobrang kilala. Oo. Are you half Chinese? Half. Ang mga magulang mo, negosyante rin? Mama ko may handicraft, father ko may auto supply at mga jeep. Okay. Kaya maaga pa lang ang upbringing sa'yo, business talaga? Parang ganun na rin nangyari kasi pinagbabantay ako ng tindahan pag Sabado. Pag Linggo naman, tindahan ni Mama. Kaya exposed na ako. Elementary kami, namumulot ako ng bote, plastic. Pinupulot kasi pinapakilo namin. Na-impluensya ko yung mga kapitbahay namin. Nung pauwi kami one time, may dala kami tigi-isang sako ng mga plastic. Nakita sila nung magulang nila, galit na galit sa kanila. Kasi bakit daw ginagawa nila yun? Ano na lang daw sasabihin ng mga friends nila? Pinalo yung mga kapitbahay ko. Tuwan-tuwa ako kasing lahat ng sako naiwan sa akin. Ako kinikwento ko sa papa ko. Kasi ko papa si pinagalitan ng magulang nila ganyan. Pati papa ko tawa ng tawa. Ngayon ko na-realize na yun ang pagkakaiba ng upbringing ng Filipino at ng Chinese. Actually, that's a very interesting topic. The difference between doon sa mga Chinese and mga Filipinos about the mindset. Yun nga yung na-observe ko eh. For several years, ang dami kong kaibigan ng Chinese. And pare-pareha sila. Yung bata pa lang, halimbawa may hardware. Yun na yung pagbabantayin ng tindahan, pagsusukliin, pagbibigayin ng pako, pagbibigayin ng mga materyales sa hardware hanggang sa pagtanda nila. Ang tradisyon ng mga Chinese talaga, ituro sa mga anak nila yung negosyo. Totally opposite yun sa Filipino. Kasi sa Pilipino, sa industry natin, di ba, minsan sa networking, may mamimit kang mga bata. Apply, magpapaalam muna ako, titigil na muna ako sa networking. Kasi sabi ng mama ko, mag-concentrate muna ako sa pag-aaral. After kong graduate, saka na lang daw ako mag-networking. Totally opposite. Kasi ang Chinese, hanggang kayang ma-expose as early as they can, ini-expose. Yes. Yung Pilipino naman, dini-deprive. Kasi daw, nakaka-istorbo sa pag-aaral. Kaya no wonder bakit karamihan ng Chinese successful. It's not because dahil sa singkit sila. It's simply because of the mindset eh. Yun ang pinaka nakita kong malaking factor bakit ang isang tao magiging successful. Isa sa pinakamahirap yung mental toughness eh. Naging networker ako. And sa pagiging networker ko, malalim talaga yung dahilan ko kung bakit ko siya ginagawa. Siyempre, wala akong choice eh. Kailangan kong humataw, kailangan kong magtrabaho. But in your case, kahit papaano may pera kayo, may kaya kayo, paano ka nakatagal sa industriya ng networking? 19 years. Ng 19 years na alam mong may kaya naman kayo. Well off naman kayo. Competitive ako. Kumbaga gusto ko pag pinapasok ko yung isang bagay, talagang mag-e-excel ako. Yun naman siguro ang napanghawakan ko. Bakit tumagal ako sa industry ng networking? Tapos bakit hindi ako nagtatayo? Kasi may gusto akong i-prove bilang distributor, hindi bilang owner. Yun yung pinaka-point ko na yung ugali ko na being competitive. Kaya malayo yung narating ko. So ibig sabihin, hindi lahat ng networker may backstory silang sobrang hirap ng pinagdaanan nila. Kumbaga yung critical thinking mo, maaga mong pinagana. Kasi yung iba talaga, usually, ako, na-experience ko yun from Bayugan to Davao. Dumating sa point na birthday ko pa yon. Wala na akong pera, kulang na sa gasolina yung sasakyan ko. Dumating sa point na kailangan namin mag-stop over, kailangan namin magpaabot kinabukasan para may magpadala sa akin ng Palawan para magkaroon kami ng gasolina, makabiyahe ako papuntang Davao. Tapos makapagbayad kami sa venue. Ibig sabihin, ang isang Joseph Lim, umabot ka sa ganyang state na an icon in the network marketing industry na hindi mo na-experience yung mga ganun. Hindi ko
ko siya naranasan. Grabe. Oo, nakakabilib lang. Paglalabas kami dati pag magiinuman, wala pa ako sa networking nito. Ambagan na. Magbigay. Kapag hindi ka nagbigay ang ambag, huwag kang sumama. Oo. Kasi ang mahirap sa iba, sasama. Right. Pagdating na nakakainom na, nakakain na, biglang wala palang pera. Oo. Kaya ang rason ko, bigay ka na. Tapos ako na magko-compute, pati pulutan. Hati-hati na, okay, ito nakasegregate. Kasi delikado ko yung kainuman, no, malakas mamulutan eh. Nakasegregate na pati pulutan namin. Kaya siguro that time, before pa ako maano sa networking, naano na ako sa pagko-compute palagi. Nasosolidify yung belief ko sa mga Chinese na you do the math. Ako lagi kong sinasabi, always follow the numbers. Yep. People can lie, but numbers won't. Nako-compute naman lahat eh. Pati naman future natin, dali computein. Kung araw-araw kang negative sa kita mo, eh, magiging mahirap ka in the future. Correct. Kung araw-araw naman na malaking nasisibong pera at napapalaki mo pa ulit yung pera mo, sigurado yayaman ka in the future. Oo, ayun yung malaking difference eh. Being a Chinese and being a Filipino. Mga Pilipino lagi nagbe-base sa emotion eh. Oh, totoo yan. Karamihan tao, they are making decision based on emotion. Kawawa si ganito, Right. ano na lang sasabihin na ganito, Right. baka maging pangit ako sa ano nila. Ganun sila magdesisyon eh. And they are always concerned about doon sa magiging tingin sa kanila ng Reaction ibang tao. ng ibang tao. How can a Filipino family be like a Chinese family? Dalawa lang yan eh. Ang pagkakaiba ng Filipino, pag may nakikitang mayaman, pautang, panying pera. Exactly. Okay. Ang dapat nyo, you should learn to ask the right question. Alright. Ang right question is what you do and how you do it. Correct. Yun lang naman kasimple. Di tinanong ko, top earner, anong ginagawa mo? 3 presentation per day. Ako napakasimple ng mathematics ko. 3 sabi niya, ginawa ko, naglilima-anim ako per day. Dinoble ko. And true enough, dumating sa time na mas malaki pa ang kinita ko sa kanya. Kumbaga, ang isang Chinese, pag sinabihan mo ng sikreto, tinatrabaho. Ginagawa. Ginagawa. Ang isang typical na tao, sinabihan mo ng sikreto, nagdududa. Ang iba nga eh, pagpasok lang dito, labas dito, Oo. hindi naman gagawin. Mm-mm. Hindi naman susundin. Mm-mm. Maraming ganun. Ibig sabihin, best success principle ni Joseph Lim is marunong siya magtanong. I really don't care kung mas malaki kinikita ko sa'yo or mas successful ako sa'yo. Mm-mm. Pag meron akong gustong malaman sa'yo, aalamin ko yun. Okay, Magtatanong ako, Yeah. magpapaturo ako, iintindihin ko lahat ng iba't ibang pwede kong matanong sa'yo. Gagawin ko lahat ng yun. How can a typical Filipino be like a Chinese? Taasan ng standard. Okay, so number 1, ask question. Second, taasan ng standard. Kasi ang Okay. goal kasi ng Filipino, kaya sila nagiging mahirap, magtrabaho. Yep. And wala naman yung mayaman sa nagtatrabaho. Kaya nga Exactly. minsan na-o-offend pa yung iba pag sa mga Oo posting. nga. Even sa TikTok, may mga na-o-offend na minsan na nagbabash. Sabi ko, hindi nila ma-realize na sila na nga yung tinutulungan. Exactly. Na yung mga tinuturo nga natin ganito, Exactly. binabayaran natin to at gaano karaming libro binasa natin, Yes. gaano kalaking pera ginastos natin sa mga seminar at ngayon binibigay natin ng libre na lang sa ganitong platform. Tapos mababash ka pa. Exactly. Nagkataon na sa atin, since we love what we do, we still doing what we do because we love kung anong ginagawa natin. Okay, taasan ng standard. Lagi ko itong tinuturo eh. Bakit ka magbabayad on time kung pwede ka naman magbayad ng advance? Right. Kasi mas malaki ang nasisave mo. Pareho lang naman ang effort na maaga ka lang nagsipag. Yes. Kaya ka nakakapagbayad ng advance. Yes. Pero yung stress mo, ang laki nang nawala. Imagine mo, 1 week na lang, may bayarin ka. Yep. Yung stress sa utak mo, alam, mag-1 week na may babayaran na ako. Yung stress kasi hindi nila nako-compute kasi yun eh. Kaya akala nila, pag nagbabayad ka ng on time or nagbabayad ka ng delay, panalo ka. Eh, hindi nila na-compute yung stress mo sa araw-araw na iniisip. Correct. Kaya ako normally, kung kaya kong bayaran niyan 1 year, 2 years, 2 years. binabayaran ko kasi kung magbabayad ka, example, kuryente na lang. Kung pupunta ka palagi sa kuryente, kung hindi pa using online, yung biyahe mo, yung oras mo, ang laki nang nasasayang. Eh kung yun matipid mo, tapos maigastos mo sa mas importanteng bagay na mas magpapasok sa'yo ng malaking pera, Yes. mas yayaman ka. Gusto mo ba ng sweldo ng katulong? Siyempre, sagot ayaw. Ayaw. Eh bakit mo ginagawa trabaho ng katulong? Bakit ka naglalaba? Bakit ka namamalengke? Exactly. Bakit ka nagluluto? Exactly. Kung mag-hire ka ng katulong, so sweldo mo lang ng 5,000, 8,000 isang Tama. buwan. Akala nila nakakatipid sila pag wala silang katulong. Exactly. Kasi wala kang gastos eh. Yes. Oo. Pero ilan ang nakakonsume ng oras ng isang katulong para magluto, maglaba, magplansya, so on? You're Yes. spending 5 hours per day. Yes. 5 hours. Eh kung yung 5 hours na yun, maghanap ka ng ibang pagkakitaan Maghanap ka ng opportunity. na mas malaki ang pwede mong kitain kaysa Exactly. sa sweldo sa katulong. Yep. Di mas yayaman ka pa, may katulong ka pa, relax pa buhay mo. Pag trip mo, wala naman masama. Oo. Every Sunday, kung trip mo magluto, okay pa rin. Pero wag to the point na yung mga ibang opportunity, hindi mo tuloy nagagrab kasi nga, busy-busy ka lalaba, busy-busy ka kaluluto, kalilinis, mas malaki po ang nawawala sa inyo kung alam mo lang. It's more about being efficient and maximizing your time. Kasi time is something that money cannot buy. Actually, dati hindi ko rin siya maintindihan bakit mag-aeroplano ka. Kasi dati nag-ordinary bus ako from Bicol to Manila eh. 150 pesos lang yun. Bus. Ordinary. Sabi ko, ba't ako mag-aeroplano? Eh, pareho din naman yung itsura pagdating dito eh. Maligo ka lang, hindi na-identify kung Exactly. sino yung nag-aeroplano, sino hindi. Ang mahal-mahal. Yung pala, yung mga nag-aeroplano, oras na kasi ang Oras. importante. Tama. Kaya Diba? yun ang isang naging edge ko sa industry siguro ng networking. I make
make a decision based on numbers, not based on ego, or not based on bakit may gagawin, ikaw yung ganito, ikaw yung ganito. Right. Wala akong ganun eh. Ang goal ko, yumaman. Ang goal ko, maging successful. Ang success para siyang hiking. Pag mag-hiking ka, hindi ka naman magdadala ng rep eh. Hindi ka naman magdadala ng sobrang dami. Ang dadali mo, yung kailangan mo lang sa hike na yon. Yes. I really don't care kung ano yung nakasanayan kong principles, kung anong paniniwala ko. If hindi siya makakatulong sa success na kailangan kong journey na pupuntahan, Right. babaguhin ko lahat ng sarili ko. I'm not good in public speaking. I really hate public speaking. Nung nag-aaral ako sa school, I don't read books. Nangungopi lang ako lagi sa classmate ko kaya ako nakapasa. Nung nag-networking ako, binago ko lahat. Kasi kailangan daw sa networking, magaling mag-talk. Kailangan daw nagbabasa Tinaasan ng mo yung libro. standard mo. Kailangan daw ng ganito. Ang una kong ruling, yes muna, bago mag-iisip kung paano ko gagawin. Kasi dati, i-invite ako ng upline ko, Joseph, may training bukas. Mas gusto ko, kasama ka dito. Magbabiyahe pa ako ng 12 hours. Ang unang sagot ko, yes. After nun, discarding pamasahe. Yung chance passenger. Ever since ganun ako, Joseph, pagbaba namin ng Bicol, gusto namin 200 attendees. Yes, sir. Pagbaba nila, 250, 300. Under promise, over delivered. Iyon ang pinakamoto ko hanggang ngayon. Ask question, taasan ng standard, and then probably number 3. Huwag kang tumigil hanggang hindi mo nakukuha. Uy, ang ganda nun ah. Kasi ibibigay naman sa atin lahat. Di ba clear? Ibibigay sa'yo lahat? Ibibigay sa atin lahat ng gusto natin. Hindi, bakit maraming masipag, maraming matyaga? Tumigil sila eh. Kasi ang currency ng Earth is energy. And Right. the problem with us, we are just a player sa game life. Yes. Etong Earth, ang tawag dito is life, ang title ng game. Yes. And we are the player. Yep. Then how can you win the game if you don't even understand kung sino ka? Exactly. Hindi pinag-aralan na may 5 languages of love. Hindi pinag-aralan na ang 4 chemical hormones na nagpapasaya ng tao. May endorphins, oxytocin, dopamine, serotonin. Napaka-importante nito kasi pag naintindihan mo to, tataas ang retention rate mo. Ako, 19 years na ako sa industriya ng networking, pero pag kinausap mo ko tungkol sa Excited networking, ka pa rin. akala mo, kadyo-join ko lang. Oo. Ibig sabihin, I do understand the formula. I do understand the trigger point ng tao. Kaya kung yun ang iintindihin natin dito sa mundo natin, you will be successful kasi ang formula ng lahat pare-pareho. Kahit anong industriya ka pa. Pinakamaraming oras na ginagawa ang isang bagay, silang pinakamagiging magaling doon. Whether it's positive, whether it's negative. Exactly. Kaya maraming tao na, yes, maybe nagsisipag sila, kaya lang, may thought form pa, hindi natin nako-compute. Pwedeng nagsisipag ka, pero nasa utak mo, hindi naman to sasali na naman. Katulad Exactly. na naman to ng ganito. Yep. Thought form yun, hindi na kasi nako-compute yun. Right. Iba pa yung, oo, may nagsasabi kang gusto mong yumaman. Yes. Yung inner voice mo, ano ba sinasabi? Parang napipilitan lang. Pwede bang sinasabi niya rin, Oo. gusto mo talagang yumaman Oo. or ang ina-attract mo, hindi. Oo. Pangatlo, kung gusto mong yumaman tapos hindi ka marunong magbayad ng utang mo, hindi Right. ka marunong tumupad ng maayos sa mga kausap mo, anong ina-attract mo? Yes. You're already giving a message sa mundong to, kaya hindi ka nagbabayad kasi walang perang darating sa'yo. Yes. Then babalik na tayo dun sa verse sa Bible, ask and you shall Receive. receive. Oo. Then, okay, message na sinabi mo, hindi ako magbabayad kasi walang pera. Okay, yung lahat ng parating na pera, itigil yan. Itigil yung mga blessing na parating sa taong yan kasi ayaw niya. Kung aalalahanin nyo, kung ano man buhay nyo ngayon, hiniling nyo yan way back before. Whether it's positive, whether it's negative. Kung ano yung sitwasyon ng buhay nila ngayon, sila ang may kasalanan yan. Tayo may kagawan lahat. Kasi sino ba nagdesisyon? Sino bang araw-araw kasama katawan mo? Sino bang gumagalaw? Ikaw. Right. Kaya yun ang nakita ko na ang success madaling-madali. Madali lang ang success. Sobra siyang dali. Maggulo lang tayo. Hindi lang natin alam kung ano yung gusto natin. Ang lupit nun. Kung goal mo yumaman, pumunta ka sa lugar na pinupunta ng mayayaman, kausapin mo yung mga mayayaman, learn to swim with the sharks. Sa school, sino bang matalino? Nag-aaral bago mag-aaral? Nag-aaral after mag-aaral. Bago pumasok sa school, nag-review na. Nung nasa school, nag-aaral pa. Yes. Pagkatapos sa school, yayain mong lumabas, ayaw kasi Ayaw, mag-aaral. Anong sabi sa bilyar? Dapat natutulog ka sa bilyaran. It is just a metaphor na ibig sabihin, inuumaga ka kalalaro. Kakalaro. Again, time na naman yun at marami kang ginagawa. Efren Bata din, di ba ang galing magbilyar? Regine Velasquez. Di ba ang sabi, 5 a.m., dililublob na siya sa drum ng papa niya para kumanta. Ang nakikita ng iba, yung kanta. Kumakanta ng alas 5. Ako nakikita ko yung preparation. Right. Habang karamihan ng tao natutulog pa ng mahimbing, si Regine Velasquez, tinatrabaho na yung pangarap niya. Exactly. Michael Jordan, he is the first na darating sa practice and he will be the last. Oo. Kobe Bryant, mas minor din pa kasi 4 a.m. siya tapos wala siyang lifestyle. Yes. Nung tinanong si Kobe, bakit ni isang party wala siyang pinuntahan? Sagot ni Kobe, because friends will come and go, but my jersey will hang there forever. Grabe. And Kobe is the only player in the NBA na dalawang jersey ang nahang niya. Technically, talo niya si Jordan kasi Jordan isa lang siya. Isa lang. Dalawa. May kapalit ang success. Ang problema sa atin, we want to change our lives but we don't want to change. Can you please elaborate yung connectivity ng mind setting and of course yung massive action plan na talagang Akala nila kaya ako naging successful kasi ganito na ako well-versed, Right. may kotse ako. No, it's totally wrong. Kasi ang
una sa akin, commitment. Wala din akong kaalam-alam. Yes. Natuto na lang ako along the way. Yes. Basta ang pinakaalam ko lang na formula ko dati, lahat ng magagaling na alam ko, Yes. kinakausap ko sila lahat isa-isa. Tapos kokopyahin ko lahat ng ginagawa nila. Okay lang Yun ang makopya. pinakasimpleng formula ko. Sa buhay, ganun din yata, no? Ganun naman talaga sa lahat eh. Papahirapan mo pa sarili mo. Sabi nila, the slowest form of learning is personal experience. Yes. And the fastest way for us to learn is matuto na tayo sa iba. That is the reason bakit hindi ako nag-work. That is the reason bakit hindi ako ginaganaan mag-aral. Kasi milyon ng Pilipinong nagtatrabaho na walang nangyari sa buhay nila. Hindi pa ba enough yun? Nakitang-kita nating lahat. Nakikita natin, bakit pa natin gagayahin? Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng maraming Pilipino na kaya maraming mahirap na Pilipino, it's because of lack of opportunity. No, it's not true. Why? First of all, bakit tayo i-colonize ng iba't ibang countries? If we are a poor country, we are not a poor country. Napakadaming opportunity dito kung ma-open up. Napakarami natin natural resources, napakaganda ng climate natin compared sa ibang country. But always remember this, na-control tayo. Saan ba galing ang school education system natin? Sino ba ang nagbigay? Yes. Ang daming nag-control na pinaniwala tayo na mahihina tayo, na hindi tayo magaling. Kaya hanggang ngayon, dala-dala pa natin yung ganun na kultura. Yes. Nilagyan pa tayo ng sangkaterbang okasyon Yes. para libangin tayo, para mabisi ka, kaiisip, magbo-birthday na si ganito, may handa si ganito. Imbis tinatrabaho mo yung success ng buhay mo, na busy ka, kakahanda sa walang katapusan na okasyon Yes. na sinadyang inimbento nila para pagasosin ng pera ang tao, para Right. hindi nakakaipon ng tao. Right. Kasi isang taong mahirap, madaling makontrol. Isa sa pinakamalaking factor kung bakit maraming Pilipino ang mahirap, kung bakit maraming Pilipino ang hindi makausad-usad sa buhay, it's because kung paano tayo na-form as individual sa kultura natin and sa society natin. Yes, at lalo pa, ang pinaka-crucial kasi yung first 1 to 7 years old. That is the fastest way for us to learn. Right. Kung meron po sa inyo na may mga anak po na 1 to 7 years old, huwag niyo pong pabayaan kasi yan ang pinakamalaking magbumold kung yayaman yun or hindi. May isang ang quote eh. Yes. Isama mo sa akin ang isang tao ng 1 to 7 years old. Alam ko na magiging future niya. Tingnan mo dati ang turo sa atin. Huwag ka nang lumabas ng bahay, manood ka na lang ng TV. Yes. Wala kang ka-choice. Inapoprogram ka ng TV masyado kung Oo. sino ang bida, Bida, sino ang ganito. kontra Tapos kung bida. ano yung bibilin mo, ano yung Yes. hindi. Buti na nga lang ngayon kasi nag-backfire eh. Kasi iba ang purpose ng WW Web. Para sa elitista lang siya eh. Oo. Hanggang nailabas sa atin. Mm-mm. Ngayon, nag-backfire sa kanila kasi wala nang tinatawag na gatekeeper ang information ngayon. Hindi mananalo si Duterte kung hindi dahil sa social media. The same thing with Marcos. BBM din. Yes. Kasi kita mo naman yung support ng showbiz industry kay Lenny. Kasi sino ba ang tama? Ah. Ang tama lagi, TV, religious sector, school. Yes. Sinong sumuporta lahat kay Lenny? Correct. Pero bakit nanalo si BBM? Kasi may social media na eh. Bakit gusto kong BBM? Nabigyan na yung dilawan at tingklawan ng ilang taon. Yes. Matry lang. Hindi ko rin naman sure kung maganda kalalabasan. Malay ko ba? Hindi ko naman Right. kilala yung tao. Right. Malay ko anong gagawin niya. Pero gusto ko lang na maiba. And ganun din ang formula ko sa life. If I want to change my life, I need to change everything na ginagawa ko. Imagine nyo guys lahat tayo is may oportunidad at may tsansang umasenso. Nagdidepende lang yan kung ano yung iniisip natin at kung ano yung gagawin natin doon sa iniisip natin. If you really want to change your life, talagang kailangan mong baguhin ang buhay mo. We just need to change the perspective ng buhay. Kasi pag sa nagji-gym, kailangan masaktan para tumubo at lumaki. Yes. Bakit hindi ganun sa life? Bakit hindi tayo natutuwa pag nasasaktan tayo? Dapat ka matuwa pag nasasaktan. Doon ka tumitibay. Okay. Kung malungkot ka at umiyak ka, dyan ka mas makaka-appreciate ng happiness. Di ba sabi nila yung pinakamasarap daw na tumawa, sila yung pinakagrabing pinagdaanan sa buhay. Lahat ng taong pinaka-successful, may mga dinaanan din naman silang pains. Yes. Pero hindi nila masyadong pinukusan yun for them na dun na lang magstay. Ginawa nila yung stepping stone for them na mas maging matibay, mas magkaroon ng maturity sa pagdidesisyon, at yun na nagpropel sa kanila na marating nila kung nasaan man sila ngayon. Kung malalagpasan mo yan, you will become a different person after that. Tandaan mo, dumilim muna ang mundo ng cocoon, pero after no naging butterfly siya. Sa X-Men, kailangan mamatay ni Jean Grey para mabuhay si Phoenix. Kung ano man pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, okay lang yan. Kasi isa lang sure ko, kahit gaano kahaba ang bagyo, titigil yan. Darating ang araw, pagtatawanan mo rin lang naman yan. Kung pagtatawanan mo rin lang naman pala, edi pagtawanan mo na lang ngayon. You could always smile kahit anong sitwasyon mo sa life. Yes. Mag-decision tayo based on logical, hindi based on emotion. Focus kayo kung saan mas pwedeng gumanda buhay nyo. By simply shifting your perspective, pwede palang maging masaya araw-araw. At pwede palang maging napakaganda ng buhay natin. Even hindi pa naman natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin. Dati naalala ko pag
nag-seminar kami, 40 yung binayaran kong burger, tapos attendees 20. Masaya ako kasi may pulutan kami. Yung patty, iinitin, yun na yung pulutan. Kinabukasan, yung tinapay, lagyan ng itlog, almusal na. Oo. Kaya masaya lang kahit anong nangyayari. Dito sa Pasay Jollibee, naliligo kami dyan sa second floor. Inati lang namin yung litrong coke, dun kami naliligo. Naranasan ko yun. Natutulog, McDo, Shell, dito sa podium, dati yung mga upuan dyan sa labas, natutulog kami. Pero never kaming nagdrama na bakit ito nangyayari sa atin, grabe naman, ganito. Hindi, ang iniisip ko lang parang naglalaro. Kumbaga, learning how to appreciate things. Even maliit na bagay o malaking bagay yung dumarating sa buhay mo, learn how to appreciate At it. even diba? kahit mali, matuto ka pa rin mag-appreciate. Kahit mali. Kasi dun ka matututo eh. Papasok dyan yung tinatawag natin na the law of polarity. That there's this bad and there's this good. There is this Umaga-gabi. negative. There is this positive, umaga, gabi. So, hindi mo talaga ma-appreciate yung success kung hindi mo na-experience yung failure. Hindi mo ma-appreciate yung mga maayos na tao. Yung Kung mga hindi ka ma-appreciate na naloko. tao kung hindi ka naloko dati. That's part of life. At ganun tayo create. Yun yung default system natin. May polarity talaga. If you are in a very dark position right now, na talagang sobrang hirap ng pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, napaka-challenging, lagi lang nating tatandaan, tama yung sinabi ni Idol Joseph hindi laging gabi. Darating din ang umaga. Huwag kayo mag-in denial. Acceptance. Learn from it and move forward. Kaya nga, di ba, bakit kailangan ng coach sa basketball? Kasi kahit magaling kang player, meron kang hindi nakikita. Kikita. Si coach kasi nakikita niya. Kaya Iba ang perspective ng coach, ibang perspective ng player. Kaya babalik ka dun sa sinabi ko na we are just in the game called life. Right. And we are just a player. And if you really want to understand the earth, lumabas Right. ka ng konti and maging coach ka na tinitingnan mo lang lahat ng nangyayari sa iba't ibang tao. So, napaka-importante pala sa buhay yung observation. Sobra. Doon malalaglag lahat ng ideas. Tapos after nun, execute mo. Kasi hindi lang ikaw ang binibigyan ng idea Idea yan. na yon. May mga ibang tao na binibigyan din ng idea yan. Kaya minsan magugulat ka after a month, naisip ko yan. Yan mismo. Pero iba gumawa. Yes. Kasi nga, hindi naman tayo lang nag-iisang binibigyan niya ng message. Marami. Ngayon, kung sino mag-execute, siya yung pinaka-jackpot. Alam mo yung pangalawa, Idol Joseph, yung tao. Magpapadala sa'yo ng tao na it's either may hatid sa'yo na idea or it's either may hatid sa'yo na oportunidad. Ang hindi maintindihan ng iba, yung negative na nangyari. Mm. Kasi what if ang gusto makarating dito? Mm. Eto ikaw, ang direction mo papunta dito. Ibig sabihin, mali yung direction mo. Bibigyan ka ngayon ng sitwasyon. Para bumalik ka doon. Oh. Pag may nakita kang mataba na biglang pumayat, na ang tagal nang gustong pumayat, tapos biglang pumayat, sigurado ko, tinaningan ng doktor yan. Right. Kadalasan, nagbabago tayo kung kailan malala. Bakit kailangan no pang abutin yun kung pwede ngayon? Ngayon na. Una pa lang, nagbibigay naman kasi ng signs na kung palala ka na o mali na ginagawa mo. Ang Diyos nagpapadala lagi ng blessing at nagpapadala rin ng precaution. Oo, masyado lang tayong insensitive or masyado Right. lang tayong matigas ang ulo natin. Ano yung mabibigay mong message sa mga taong nagpupursige at nagsusumikap sa buhay? Sana magbago na tayo ng pananaw. Magaling Pilipino. Huwag na natin isipin na mahina tayo, galing tayo sa third world. Hindi yan totoo. We are very great na sa pagiging OFW na lang pinag-aagawan ng Pilipino. Yes. Kasi magaling. Napatunayan natin sa lahat ng industry, Miss Universe, paingin na Pomoseno sa bowling. Hanggang ngayon, wala pa nagbe-break ng records Manny niya. Pacquiao. Manny Pacquiao, siya lang ang 8th division. Yes. Diba? Efren Bata. Efren Bata din. Kung meron Michael Jordan ng basketball, meron naman, hindi lang napupondohan kasi. Pero kung ano, sobrang galing din talaga ni Efren Bata. Ang daming talented na Pilipino. At alam ko pati ikaw, magaling ka. Kaya Right. ka nga nanonood dito because you believe na may mararating ka sa mundong to. Panoorin mo lahat ng video ni RDR. Meron din po akong YouTube, Joseph Lim, TikTok, Awakener J-Lip. Ang fanpage ko, Joseph Lim din po. Kung gusto niyo rin po ako mas mapakinggan, meron din po ako mga videos na ginagawa. Maniwala lang kayo sa sarili niyo. Sigurado ako may mararating kayo sa buhay niyo. It will always start from believing in yourself. Huwag ka magkukwit kasi i-challenge kayo. Sabi nga nila, may dalawang wolf na nag-aaway sa utak natin. Si Right. Rich Wolf at Poor Wolf. Sinong mananalo? Yung lagi niyong pinapakain. At paano niyo siya laging papakainin? Yung lagi mong iniisip, lagi mong ginagawa, lagi mong pinapakinggan. Kung sino yung bubusugin niyo, yun ang mananalo at yun ang magiging ikaw. Alright, grabe. Sobrang salamat, Boss Jaylin. Sa lahat ng nagsusumikap, nagsisipag, nagpupursige sa buhay, dire-diretso lang. Kahit anong pagsubok, anong hardships, anong mga challenges ang dumating sa buhay nyo, dire-diretso lang. Lalong-lalo na sa mga kasamahan natin, na mga negosyante, naghahanap buhay, tuloy nyo lang yan. Kailangan mo lang talagang trabahuin, pagtiisan, pagtsagaan yan. Kasi it's all part of the business. Sa mga nagsimula na at tinatrabaho na nila, kung nalulungkot ka ngayon, alalahanin mo lang kung saan ka dati. Isa Yun. lang masisigurado ko. Right. Mas malayo ka na sa bago ka nagsimula noon. Kaya bakit ka titigil kung malayo na narating mo? Kaya ituloy-tuloy mo yan para pagdating ng oras, gusto namin marinig namin yung mga kwento nyo, paano kayo naging successful at paano nakatulong si RDR sa success nyo, sa buhay nyo.
Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito tayo ulit sa pinakabagong episode ng ating podcast. And alam nyo naman na laging espesyal ang mga bisita natin dito. Kung mapapansin ninyo, ayan, nakakap tayo ng tambay. Kasi ang i-interviewin natin ngayon, ang guest ko ngayon, ay isa sa pinakakilalang professional tambay sa buong mundo. Let us all please welcome my guest for today. Walang iba kundi si Boss Idol Pio Balbuena. Hello sa inyo lahat mga tambay. Kamusta kayo? Siyempre, tambay pa rin habang buhay. Oo, Boss Pio, sikat ka na ngayon, no? Kumbaga, kalat na kalat ka ngayon sa social media, no? Nakakatuwa lang kasi na-i-deliver mo yung istorya ng bawat tambay na Pilipino. So, saan nag-umpisa yung konsepto na to? Ano ko batang tambay talaga ako. Lumaki ako sa squatter. Batang munyos ako dito sa Quezon City. Okay, so istambay ka talaga. Oo. So, kumbaga, yung pinapakita mo sa social media, Totoo lahat yun. Actually, yung ibang pangalan ng characters ko, mga tropa ko talaga sa tambayan yun. So, lahat yun mga pangalan katulad nung mga nag-guest dati, sila Tone, mga tropa ko rin talaga yun. So, laki ako sa squatter as in nakatira kami sa tabi ng Water Lily. Saan lugar? Tapos, dito sa Muñoz, sa may Baysa. Muñoz Baysa. Oo, dyan, sa may Area 5. So, sa tabi ng Water Lily yun, talagang wala talaga. Wala kang inidoro, ganun. Hindi mo alam saan ka dudumi. Dumudumi ka doon na rin sa iniskwatan mong bahay sa may tabi nga ng Water Lily na tinambakan lang. Oo. Yung dudumian mo, yung plastic lang, tapos ipa-flying saucer mo na doon sa Water Lily. Tumagal ng ganun. Inuupahan pa namin yung iniskwat namin na yun. So, pag wala ka ng Ibig pambayad, sabihin, sa lilipat ka rin. squatters area, may for rent. Meron. Oo, Ay, marami hindi ko doon. alam. At saka bro, may mga upa ron sa amin that time, 750. 750 per month. Oo. Pero may aircon na yon. Wala. Wala pa. Yung butas-butas. Wala Yung pa. butas-butas. Oo, katabi mo mga ipis. Oo. Syempre, nakasanayan. Pag nandun ka sa area, syempre sa squatter, sobrang saya dyan, bro. Yun naman yung masasabi ko talaga, idol, na sobrang saya ng buhay din sa squatter. Kasi Masaya ang buhay sa squatter? Masaya kasi yung relationship ng barkadahan. Actually, mas madalas ka ngang wala sa bahay nasa labas ka Yeah. Kasama mo yung mga tropa mo. So, syempre, pagka kung sino yung maluwag-luwag, doon na magsisimula yung ambagan. Yun din yung ginawa ko sa Tambay Serie. Yung mga ambagan. So, minsan pupunta ka doon. Syempre, pag wala kang pang ambag, ikaw yung runner. Ikaw yung Oo. bibili ng yelo. Ikaw yung Oo. magtatanggero. Ikaw yung Oo. mag-aasikaso. Oo. So, ganun din. Pag ikaw naman yung may pera, ikaw yung nagpainom, yung wala namang pera yung magtatanggero. Yung inabot ko, mga matador pa na alak Bata ako noon. Ganun yung ginagawa Hanggang namin. ilang taong kayo sa squatter? Tagal, neto na lang. Nung naging rapper ako, doon na lang Nung nagkaroon ako ng record deal, Oo. doon na lang medyo nakaluwag ng konti. Oo. Medyo nangupahan ka na sa medyo maayos. Pero kasama mo ang Pero mga upa. magulang mo. Kasama ko ermat ko, tatay ko patay na So, Oo. sa Ilan kayo buong buhay na- magkakapatid? Ako lang, dalawa lang kami ng ermats ko. Di ba Anong nga, trabaho ng nanay mo? nagmamasahe siya that time. Yun yung ginagawa niyang diskarte. Siyempre, nagkaroon na rin siya ng tubig sa baga dahil ganun ginagawa niya. Pampamapamasahe ko, pandiskarte, ganun. Di rin ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi wala rin pera Nangarap ka bang magtagumpay nung nandun ka sa squatter? Actually, hindi. Kasi masaya naman kami dun Pero Pero, kumbaga komportable ka na doon. oo, masaya ako ron. Kontento ako. Pero syempre, gusto kong makaalis man lang dun sa... Kasi grabe naman yung bahay namin. Pops, sobrang wala ka talaga kaming maayos na inidoro. Oo. So, gusto ko lang makaalis man lang. Pero hindi ko ini-expect yung mga condo Oo. type. Hindi ganun. Yung parang makaupa ka man lang sa maganda. Magkaroon ka ng pera na makakabayad ka ng upa pang Oo. 1.5. Kasi pag 1.5, medyo may inidoro na yun Pero hati-hati kayo. Oo. Lahat ng mga residente. So, ganun lang yung mga gusto ko. Kasi madalas din naman ako nasa labas Tumatambay ako, doon ako dumidiskarte So, laking ng pera. kalye ka? Oo, ganun Kalye, Uuwi ako sa tambayan. bahay, matutulog lang Oo. Tapos ang ulam namin ng airmats ko, since dalawa lang naman kami, itlog. Kasi di ba ang sinasabi nga nila na ang ulam ng masa, sardinas. Oo. Pero mas mahal yung sardinas kumpara sa itlog. Oo. Pero kami itlog. Kasi yung itlog, kasya sa amin dalawa. Yung pala, yung sardinas, kaya yun pang masa. Kasi marami nang makakakain dun Oo. na pamilya. Oo. Di ba? Yung sabaw. Pero- Kapag ka inalat-alat ka, Yeah. toyo, mantika ka talaga. Yung Naranasan mo yun? Oo, ganun ang kinakain namin. Oo, pero kayong dalawang mag-ina, no? Ano ang naging tingin nyo sa buhay nung panahon na nandun kayo? Ano ang perspective nyo? Ano ang pananaw nyo? Syempre, nangangarap ka rin na makaluwag-luwag ng konti, magkaroon ng trabaho. Yun yung mindset namin. Trabaho. Lalo yung airmat ko, na sinasabi ko, sana hindi ka na magmasahe, makahanap ka ng iba pang trabaho kasi mahina nga yung racket niya sa ganun. Oo. Trabaho talaga kasi yun yung mindset sa amin sa squatter Pag meron kang trabaho, nakapag-construction ka dito, nakaracket ka sa ganyan, Oo. doon ka magkakaroon ng pagkain sa lamesa You're right. Okay, mag-parking boy ka, mga ganun. Right. Mga lakal ka. Yun Right. yung mga madadali Nakapagtapos Yung mga ganun. ka ba? Hindi, high school lang. High
High school. graduate. Gusto ko magpulis o kaya abogado kaso wala namang pansustento. Nung graduating ako nung high school, doon na pumasok yung pagiging rapper ko eh. Doon ako nagkaroon ng record deal. Pero wala pa rin pera. Kala ko nga pag naging rapper ako, ito na yun, may record deal ako, mag-aartista ako, yayaman na ako. Para kang tumama sa loto kasi makakaalis ka sa kahirapan. Totoo. Hindi pala, Paps. Hindi pala yun. Siyempre, bata ka eh. Pag nakita ka sa TV, baka dadami na yung pera ko. Correct. Hindi pala. So, nag-umpisa ka as a rapper. Meron ka bang grupo dati? Wala eh. As in, solo lang ako na rapper. Solo Well, wala ka? akong rap group pa. Pero nagkaroon ako ng boys and girls group sa record label ko before. Parang Black Eyed Peas. Yun yung RPM, mga kasama ko dati. Noong nagsimula. Sumikat din kayo nun. Hindi rin eh. Nag-flop eh. Hindi siya nakapush through ng mainstream talaga eh. Pero kumita ka. Sa pagiging rapper, oo naman. Pantawid. Kasi hindi naman ako katulad ng ibang mga rappers na mga kaibigan ko na talagang pumera talaga sa rap game. Kasi sobrang massive hit song sila eh. Right. Kasi ako gumagawa eh. Music, ako. Yung beat, ako. Ako rin nagmi-mix. Kasi Oo. wala namang gagawa para Teka sa lang. akin. Magbabayad ako eh. Teka lang, squatter ka. Paano ka nagkaroon ng talent na ganyan? YouTube. Talaga. Ito na yung naging rapper na ako. Medyo may Paraan. racket na. Oo, gagawa ka paraan. Puro diskarte Oo, puro ginawa mo sa diskarte. buhay mo. So, YouTube ka ng YouTube, eh wala akong pang bayad sa mga music producer. Ako na lang nag-aral. Hindi kasi maraming nanonood ngayon sa atin, no? Especially yung mga medyo salat o hirap sa buhay. Yung mga kagaya mo, nasa squatters area din. Kumbaga, ang nakikita na lang nilang paraan para mabuhay sila araw-araw is yung mga typically na mga trabaho. Yung tipong hindi makakakuha ng pangarap sa buhay. Yung mga ganyan. Totoo. Ibig sabihin pala, kahit squatter ka, kahit salat kayo sa buhay, kung tama ang diskarte mo, pwede kang umasenso. Yes, Paps. Kasi alam mo yun yung problema eh. May mga nagsasabi nito eh. Oh, hindi kasi sinwerte ka. Yan, Nag-vlog ka kasi, Oo. nagkaroon ka ng Sumikat opportunity. ka. Sumikat ka. Oo. Hindi siya sa ganun. Ang dami kong kakilala, parking boy, pero mas marami pang pera sa amin. Magtanong ka dyan sa nagtitinda ng fishball, wala pang binabayarang upa. Ilan yung napagtapos niyang mga anak eh. May diskarte. Oh, ibig sabihin, teka lang ha, yung call center, clerk sa mall, mga regular na empleyado, mas malaki pa yung kinikita ng mga nasa kalye. Meron talaga. May ganon. Kasi bakit? Yung mga nasa kalye, hindi sila employed. Hindi Hawak sila nila employed. oras nila. Nagne-negosyo sila. Masyado tayong negative sa part na parang eto na lang yung buhay ko, kailangan ko maghanap ng trabaho para meron akong maipakain sa pamilya ko. Nawawala na yung galing ng Pilipino sa diskarte. Kahit nasa squatter ka, kung madiskarte ka, makakaalis ka agad dun. Ang dami kong mga kaibigan na mas nauna sa akin nakaalis dun sa lugar namin kasi madiskarte. Nasa sayo na yun kung anong diskarte mo. Pag nag-parking boy ka, malaki kikitain mo dyan. Basta may method. O halimbawa, ako gagawin mo akong parking boy. Sistema. Kung ang pagiging parking boy ko, simpleng ganun lang ako ng ganun, hindi ako marunong mambola, hindi ako pepera ng malaki dyan. Pero kung meron kang method, ako si Pio Balbuena, gagawin mong parking boy, lulupitan ko yan. Aasikasuhin ko yan magmula sa pinto. Meron na akong payong niya na gawa-gawa ko lang. Tapos nilalagyan ko ng presyo yung payong para matawa. Ma'am, di pwedeng may iniitang ka. Alam mo naman, kailangan yung kutis mo. May ganun kang buladas. Hindi yung typical na nag-parking boy ka. Matatawa yun eh. Pag pumasok ng kotse yun, 100 ka, 50. Pero kung normal ka, walang method yung pagdiskarte mo. Nag-parking boy ka. O dito. Nakapusangot yung mukha mo. Sasabihin ng driver sa'yo, bawi ako pagbalik ha. Okay. Kapag ginamit mo yun ng tama, may a-apply mo rin yun sa ibang bagay. Kahit nung nag-aaral ka ng high school, sinong pinaka-paborito sa classroom? Di ba yung pinakasipsip? May method kasi siya. Yung pinaka-madidiskarte, sila yung pinaka-asenso sa buhay. Hindi pwede kasi dito na masipag ka lang. Matatalo ka ng madidiskarte, tsaka may Correct. method. Oo. Yung mga may method, minsan sila pa yung tamad eh. Halimbawa, magaling ka nga sa school, cum laude ka nga, pero pagka-graduate mo, kulang ka sa diskarte. Wala kang diskarte. Oo. Yun yun. Kulang ka sa pamamaraan. Kahit anong galing mo, Wala mangyayari. ang dulo, tulonggis ka pa rin. Tulonggis ka pa rin. So ako, nung binigay sa akin ng Diyos, sabi ko, okay, rapper ako. Hindi pwedeng rapper lang ako. Kailangan meron akong iba pang diskarte na gagawin. Yung ibang mga hip-hop artists ngayon, pag pinasok nila yung merchandise, tapos pumutok yung merch nila, dami nilang pinipera. As in, naging mga from tambay to riches sila. Ang dami kong mga kaibigan ganun. Tambay to riches? Tambay, yung mga galing sa wala talaga. Tapos dahil sa pagtutulak nila ng mga merchandise nila, doon sila pumera. I'll be straightforward, no? Yung mga squatter, karamihan dyan, addict, snatcher, hold-upper, mga ganun eh. Totoo ba yun? Marami talaga. Oo. Actually, mali yun eh. Pag nakita mo maganda resulta, gawin mo yun, di ba? Pwede yun. Pero kapag nakita mong pangit na, huwag mo nang gagawin. Dahil nga, doon kayo lumaki sa squatters area. So, magiba sa isip mo yung magiging sikat ka, magiging negosyante ka, magiging influential ka. Hindi. Na nakilala ko yung girlfriend ko that time, naasawa ko na ngayon, siya yung negosyante. Meron siyang bilyaran, ganyan-ganyan. Okay. Tapos ako galit ako sa negosyante noon. Nang tawag ko nga dyan sa mga yan, kapitalista eh. Sorry ha. Pero nung nakita ko, sinabi sa akin nung girlfriend ko that time, si Ira, sabi niya, pagka hindi ka nagnegosyo, paano ka magkakaroon ng malaking pera kung dyan mo lang sasanayin yung buhay mo sa contentment na ganyan. No, sabi niya, pwede kang makontento, pero kailangan mong gumalaw. Kung ibabaon mo yung sarili mo, walang mangyayari. Yes. So hanggang sa, inaral ko, tinuruan niya ako magnegosyo. So, naging mentor mo, o ang naging guide mo pala, Sa pagnenegosyo na
na-inspire ako yung asawa ko. Yung asawa kasi siya mo talaga ngayon? negosyante. Ngayon, meron siyang nail salon. No? Oo. Iba yung negosyo ng mga kuko kasi kailangan service yan eh. Doon ako nagsimula na gusto ko magnegosyo. Pumasok ako ng networking. Networking? Oh, yan ang una kong ninegosyo, food cart. Ang dami kong natutunan sa networking. Ang gusto ko talaga hindi mag-network. Oo. Ang gusto ko yung food cart. Kasi magnenegosyo Magnenegosyo ko. ka, Yun na oo. yung gusto ko. Ang mga standby daw, buraot. Hindi lahat. Kasi sino buburautan niya? Okay. Siyempre, burautan meron- sila sa bawat isa. Burautan sila. Hindi lahat. May mga tao rin sa squatter na mga nakaluwag-luwag talaga yung buhay. Meron din. Oo, bukod doon, ang standby daw addict. Hindi lahat. Meron din dyan mga talagang galit sa drugs. Meron. Meron. Marami yan. Mga Ang standby daw, mga holdupper, snatcher, akyat bahay, etc. yung iba, ganun talaga. Pero hindi talaga lahat kasi marami nga dyan galing sa squatter, naging mga senador, di ba? Oo. Meron talagang mga Exactly. maayos mag-isip at saka maraming natutunan nila dun sa squatter. Yung realidad talaga, dun mo makikita yun eh. Yes, ito ang hindi nila alam. Maraming professional, snatcher, addict. totoo. Mga nakapag-aral. Galing mo. Tama? Oo. Ito hindi naintindihan ng marami. Maraming negosyante, magnanakaw. Totoo. Ito Galing mas mo. masakit. Maraming mas mataas na nasa lipunan ang mas malaki ang ninanakaw. Totoo. Ang tao pala, generalization, kaya ang nangyayari, napapasama yung isang bagay or yung isang komunidad or yung isang paksyon ng mga tao. Minsan pala, kung nasan yung pangit, nandun pa yung maganda. Mismo. At maraming mga nasa loob ng community na yan, dahil natuto sa diskarte, mas malawak ang pananaw sa buhay, na balang araw, aasenso at yayaman at makakatulong din sa mas maraming tao. Gusto ko yung sinabi mo dun sa pagtulong. Yun talaga yun eh. Dadaling ko habang buhay, yung pagtulong talaga. Right. Kasi yung Diyos yan eh, no? Kaya niya yan ibinibigay sa'yo, yung kung ano yung meron ka, para maging instrumento ka rin para doon sa iba, na hindi na nare-remind na nag exist si God. Minsan nakakalimutan na natin magdasal. Hihilingin mo na lang pala, hihingin mo lang. Oo. Si Lord na yung bahalang magbigay sa'yo ng mga opportunities. Yes. Ihingin mo sa Kanya, bibigay ko sa'yo, pero bibigyan lang kita ng mga opportunities para makuha mo yung hinihiling mo sa akin. Yes. Doon pa lang sa pinaka-basic, kung kulang ka na doon, for example, sa pagdadasal, sa paghingi sa Kanya, masisira na yung sistema. Eh. Teka lang, paano nang gagaling sa isang standby yung mga ganyang salita? Napatunayan ko kasi, pag dumating ka sa pinaka-baon na buhay mo at pinaka-malalim na problema mo at doon mo naalala yung Diyos at humiling ka sa Kanya, tapos binigyan ka niya ng opportunities para makuha mo yung hiniling sa Kanya, doon mo mapapatunayan na totoo yung method niya at nag-i-exist talaga siya. Nagkaroon ng ECQ, akala ng iba problema na yon, mas lalo kong nilupitan. Sabi ko, kailangan ko ng mas mabilis na paraan kaysa sa pagsusulat ng kanta. Kasi ang tagal gawin nun eh. Sulat ka ng kanta, gagawin mo yung beat, ako lahat yon, ako magbi-mix, magpapashoot lang ako ng video, minsan nga selfie na lang eh. Tapos ako rin mag-edit ng video. So lahat yon, ang tagal ng proseso. Doon na pumasok yung tambay serye. Yung lahat ng naranasan ko sa squatter, sa tambayan, sa barkadahan, inilagay ko doon. Ginawa mong Tapos content. ginawa kong content, pero nag-monologue muna ako. Ako lahat. Sabi ko, gusto kong gawin to ng ako lang mag-isa. Ginamit ko yung mga real talk na mga topic. Tapos sinabi ko ng sinabi sa harap ng camera. Wala akong shooter, naka-osmo lang ako yung naka-face tracking para wala ka ng cameraman. Sinimulan ko sa judgmental, yung sa mga tattoo discrimination, nagkaroon ng mga monologue. Hanggang sasabi ko, baka maumay yung mga tao sa akin. Yes. Pero lahat yon awa ng Diyos, binigyan niya ng magagandang views. Sabi ko, baka maumay sa mukha ko. Kailangan meron tong Twist. meron tong twist. Sabi ko, bakit kaya hindi ako gumawa ng sitcom na walang budget, na cellphone lang, situational comedy show sa social media. Doon binigay ng Diyos sa akin si Balong nang nasiraan ako ng kotse. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung Diyos may gagamitin siya mga instrumento Oo. na magiging instrumento kayo parehas. Tutulungan mo siya. Nasiraan ako ng kotse. Naganap ako ng mekaniko. Kung may Nakilala ko. kotse ka na, ibig sabihin successful ka na. Nagnenegosyo na ako noon ng mga vape. Yung Relex, ako isa sa mga unang tulak dyan sa QC ng vape eh. So edi ito, nasiraan ako ng kotse, walang gagawa, nakilala ko si Balong. Alam naman na ng lahat yung kung paano ko siya nakilala. Sabi ko, gagawin kitang artista. Sabi niya, ayoko niyan bro, hindi ako sanay. ayoko. Hindi na, ito na nga yung camera. Nandun ako sa talir niya. Ayoko niyan bro, umalis, pumasok dun sa loob ng talir. Paglabas naka-shades, akala ko ba ayaw mo? Hindi, ano bang gagawin ko kasi? E di umupong ganun. Sabi ko, wala kang gagawin. Ako lang magsasalita. Basta tuturuan kita umacting next time. Basta ngayon, nandiyan ka lang. Yung unang episode, yung plastic na real talk. Yung mga kaibigan natin, mga plastic, Plastic, mga ganun. Tapos siya, walang reaction, naka-shades lang. Doon nagsimula, nag 2 million views. Sabi ko, isa pa, Balong. Meron ka naman linya ngayon, yung ayaw mo kong pautangin pero marami kang pera. Oo. Hindi, ganyan. Hindi siya nagsasalita. Ako lang yung naglilinya. Ako pa rin kasi hindi niya nga alam gagawin niya eh. O basta pagka ilalabas mo lang tong pera, yung 3,150. Nilabas niya, wala nga akong pera, hindi nga ako mapapautang. Ganun mo niya. Tapos biglang nilabas yung ganun, ko lang pera ko, 1, 2, 3, 1, 3, 150 lang to.
diyan ka na, umalis. Sumikat na naman. Kasi yung mukha niya iba rin pag May nag-linya. karakter. May karakter. Ah. Ito na, ma'am. Sabi ko, Balong, gagawin kitang pambansang buraot. Lagi mo lang akong buburautan. And the story goes on. Napanood naman na nila yon kung ano yung pumutok talaga. Sabi ko nga, kung ako nag-antay ng 10 years, nagkaroon ng experience para ma-share ko rin sa kanila. Siya 2 weeks, sabog. Sabi ni Balong sa akin, bro, anong ginawa mo sa akin? Lahat ng mga grab rider dito, tsaka mga putputpan, dinadaanan ako, balong ng balong. Hindi siya sanay kasi buong 48 years niya, 48 years old na si Balong, Buddy yung pangalan niya. Tapos naging Balong. Kahit paano, bago na rin yung buhay ni Balong ngayon. Ang sarap tumulong. Doon ko naramdaman yun. Kaya isa na dadaling ko habang buhay, hindi ako magsasawang tumulong talaga. Kasi napakasarap sa pakiramdam. Hindi yun tumutulong ka dahil naghihingi ka ng kapalit. Yung ang sarap lang talagang makikita mong may resulta yung tinutulungan mo. Laking kalye din kasi ako. Taga Blooming Treat ako eh. Naging standby din ako for a time. Kasi hindi ko susuotin itong sombrero na to kung hindi po ako naging tambay. Alam mo yan, mga buraot, RC-RC, ice tubig. Mismo. Totoo. Di ba? At saka yung ibang mayayaman, mas gusto nila yung lifestyle sa squatter, yung sa mga tambay talaga. Correct. Masaya eh. Ang isa sa natutunan ko sa tambayan din, no? Yung united we stand, divided we fall. Totoo. Yan ang ugali ng mga standby. Na solid yan, guys. Tsaka suguran yan. Pag inaway ka ng kabilang barangay, Oo. tapos may mga kaibigan ka rin, suguran yan. So those are the characteristic or nature of Filipinos na nagtutulungan tayo. Yung mga taong natulungan mo na standby, kagaya nila Balong, yung grupo ng Team Tambay. Ano sa palagay mo yung magiging reason mo pa? Bakit ka pa magtutuloy ang dami mo nang natulungan? Yung nilagay ako dito ng Diyos, alam ko Kasi talaga kaya kung na bakit. nilang gumawa. Kaya nila. Kaya na nilang sumikat sa kanila eh. Sabi ko, paano ko to gagawin na mas makatulong pa sa mas maraming mga tambay na kagaya ko noon na walang pagkakataon, walang mga pintuan. Kaya ako ginawa yung Tambay Cup. Kasi may isa akong artista sa Tambay, si Mata. No? Audition din namin yun na medyo putok na rin yung pangalan niya ngayon na talagang gumagrind sa buhay. Yung airmat niya ngayon merong brain cancer na as in. Sabi ko, wag ka magpadala dyan, negative yan. Sabi ko, gagawa tayo ng negosyo tapos tutulong tayo sa mga tambay. Doon ko ginawa yung Tambay Cup. Meron akong i-release pa yung pensionadong tambay system kasi walang opportunity yung mga tambay eh. Yes. Ito yung sistema na Target mo yung standby? mga tambay talaga. Sila talaga yung gusto kong tulungan. Kuwan trabaho. Hindi nakapag-aral? Wala, hindi nakapag-aral. Hindi alam yung diskarte kung paano tuturuan mo ng diskarte. Kaya mo yun? Kaya ko. Yun sa Tambay Cup. Yun yung ginawa namin sistema. Actually, maliit lang talaga yung tinutubo ko dyan. Niliitan ko ng sobra kasi gusto ko talaga sila yung mas kumita. Teka lang, marami dyan addict. Marami dyan snatcher. Marami dyan hold upper. Yun yung plano ko. Umalis kayo sa mundo na yan, dito nyo ilagay. Grabe, may Sa squatter. advocacy ka. Ganun nabuo yung Tambay Oo. Cup. Kaya thank you Lord kasi gumana yung sistema at saka sobrang dami talagang natulungan na. Yes. Ang gusto ko namang i-launch ngayon, yung paano naman, kasi laging daeng sa akin, paano naman kami, gusto rin namin yan, gusto rin namin kumita, pero wala kaming puhunan. Yes. Doon ko ilalabas yung pensionadong tambay system. Pensionadong Oo, tambay. Kasi ang tawag sa mga tambay, pag tumatambay ka, ay, wala kang trabaho pero may pera ka. Oo. Ang tawag namin doon, pensionadong tambay. Oo. So sabi ko, gawin natin tong sistema na to. Pensionadong tambay system sa Tambay Cup. Paano yan? Manggagaling sa akin yung supply. 1,000 kong binibenta yan sa distributors. Oo. Yung distributors ko, yung Team Tambay members at mga piling kaibigan ko. Oo. At yung mga iba pang lumalapit sa akin kasi hindi ako nagtatawag eh. Kung Teka lang, sinong baka gusto. networking yan ha? Hindi, Oo. pero same concept. Pero Okay. hindi na siya multi-level. Baka may pay-in dyan ha? Wala. Oo. So ngayon, yung distributor, piling mga kaibigan ko lang, walang invites, walang paramihan, wala. Oo. Kasi mababasag eh pag marami kang distributor. Oo, bababa So, yung presyo mo. Bababa. So ako, piling distributors, maraming resellers. 1,000 nila makukuha sa akin, papasa nila sa resellers ng 1,300, so may 300 agad sila. Si reseller, binibenta ng 1,650 hanggang 2,000. Nabibili naman. Nabibili. Oo. Yung isang version namin, nakabenta ng top na 25,000 pesos isa. Isang dahil ganito? dun sa value, isang piraso. Taga Singapore yung bumili na Pinoy, OFW. Kasi nakikita nila yung pangarap eh, kung Yung saan advocacy. galing, yung Oo. advocacy. Paano naman yung mga walang pampuhunan? Yeah. Papasok sila ngayon dito sa reseller. Ang dami dyan, masisipag mga tok ng bahay yan. Diskarte. Diskarte. Ang mahal ng shipping fee ngayon. Kapag nalaman niya na ikaw ang source, sa'yo na i-score yan. So ngayon, magkakaroon ng parang mga tulak yung reseller. Ba? Ito ngayon yung May walang pusher puhunan. ka? May runner ka rin. Oo. Walang puhunan yun. Ang gagawin mo lang, bitbitin mo to, pakita mo doon, diskarte ka, ito yung cup ko, 1,650 Ganda to. ng packaging ha? Oo, matibay yan. Pagka inalok, nakabenta siya, maliwanag, may 250 to 350 siya. Teka lang, bakit? Isa lang. May tanong lang ako. Standby ang target market mo? May pera ba dun sa mga squatters? Meron. Mga tambayan? Meron. Magtataka ka talaga. Ang dami nilang pera. In fact, yung mga bumibili na sombrero namin, puro tambay. Mga dating tambay na OFW. Ay, ganon? Talagang ganun. okay. Alam nila yung Gets, pakiramdam. gets. So, kaya sinusuportahan nila, which is I'm grateful. So, ngayon, wala na tayong sisihan doon. Pag ikaw, tinamaran mo pa rin, hindi ka kumilos. Tama. Ito na yung pintuan. Sikat yung brand ng tambay na sombrero. Kikilusan mo na lang. Hindi ko binibenta yan ng retail. Never ako nagre-retail. Bulto lang. Masisira yung sistema. Yes. So, ngayon, ang magbebenta ng paisa-isa, kayong mga tambay. Yun. Walang puhunan yun, ha? Mangangatok ka lang. Bakit gusto mo
mong tulungan yung mga tambay? Kasi yun nga nakukulangan sila ng ng pangarap. Oportunidad. Actually, yun din yung isa pang purpose talaga ng sombrero namin, reminder ng pangarap na hindi lahat ng tambay walang mararating. Hindi habang buhay nandiyan ka. Pag nandyan ka, baka ikaw na yung pumili niyan. Hindi mo ginawan ng diskarte. Hindi mo ginawan ng paraan para makalayas ka dyan. Ang galing ng statement mo na Reminder grabe. talaga siya. So pag Oo. nakakita kayo ng nakasuot ng sombrero ng tambay, alam nyong may pangarap yun at kinikilusan nyo yung lahat. It's more of an advocacy. Kasi diba? imagine mo naman, na-build ko yung pangalan. Pinaghirapan ko rin naman yun, yung serye. Ako lahat nagsulat ng storya, nag-shoot, nag-edit. Hanggang ngayon ako nag-edit nun. So siguro deserve ko yun, di ba? Kung i-retail ko yan, yung Oo. pangalan ng tambay. Yes. Paps, pag sinapi ko yan, ilan ang peperahin ko dyan? Ba't hindi mo sinasabi? Kasi quadruple yung peperahin ko. Oh. Hindi. In fact, yung isa naming reseller, nakakabenta sa Shopee ng 200 peraso. Hindi ikaw. Isang reseller lang yun. Hindi ako. Magkano agad yun? 200 times mo sa 300. Actually, ang benta niya doon sa Shopee niya, 2,000 eh. Oo. 1,300 niya nakuha. Meron siya 700. Meron siya malaking tubo. Tignan mo kinita ng reseller sa Shopee. Isa lang to 700 times 200 niya na benta. Di ba? 140,000. Ganun yun. Yun yung sinasabi ko. 140,000 isang reseller. Kinita ng tambay. Shinapi niya, nilasada niya. Yung isa kong reseller, nabenta niya yung isang pirasong sobrero dahil sa sobrang limited yung stock. Oh. Tapos wala nang mahanap. Gustong-gusto ng OFW na nasa Singapore. Yes. Binili niya ng 25,000 yung sombrero. Yes. Isang piraso. Yung unang-unang tambay cup namin. Itong product kasi na nilabas mo, pang mga Amerikano lang to eh. Mga sombrero Oo, eh, hindi no? sumisikat to dito sa Pilipinas. Bakit gusto mo ipilit gawang Pinoy sisikat? Walang imposible sa akin, Pops. Basta gusto Walang ko talaga. imposible? Walang imposible sa akin. Bakit? Basta gusto ko yun, makukuha ko yun. Kasi alam kong gagalawan ko. Alam kong sisipagan ko. At alam kong pag nakuha ko yun, deserve ko yun. Kasi pag nagpaguran ko yun. Ibig sabihin yung imposible, magiging posible basta kinilusan mo. Gusto mong lumipad? Gusto mong pumunta sa moon? Tingnan mo si Elon Musk. Ayaw niyang pumunta sa moon, di ba? Siyempre, may effort Hindi yun. maraming tao sa mundong to nabubuhay. Napakarami nilang dahilan. Ba't sila mahirap? Ba't sila squatter? Bakit sila lugmok? Bakit sila ganito? Wala. Ganyan na lang mangyayari sa'yo palagi. Kung nabubuhay ka sa puro dahilan, mas dadamihan pa yan ng dahilan lalo. Ibig sabihin, pag marami kang dahilan, bibigyan ka na maraming Mas dahilan. marami. Pero kapag ka yung mga puro problema, kaysa nagdadahilan ka, mas ginagawa mo ng diskarte tsaka ng paraan, mas dumadami yung paraan na binibigay sa'yo. Kasi yung problema, nagiging oportunidad. Hindi ka mawawalan yan. Pero Oo. kapag magaling kang gumawa ng paraan doon, parang wala ka ng problema. Merong mga walang problema kasi mabilis nilang nagagawa ng paraan. Kaya parang wala. Ang bisa ng mga sinabi mo na yun, ha? Bakit rin sila nandyan? Pinagpaguran nila, pinaghirapan nila, kinilusan nila. Dapat ganun ka din. Kasi yung oras binubuhos nila sa pag-innovate, sa pag-grow ng mga sarili nila, kesa sa pag-intindi ng buhay ng iba. Ito yung tanong ko sa'yo. Yung ikaw na squatter, yung ikaw na sobrang, alam mo, wala namang pangarap sa buhay. No. Di ba? na biglang entrepreneur. Oh, bigla ka naging entrepreneur, bigla ka naging negosyante, biglang pumutok ang pangalan mo, negosyante ka na, sumikat ka pa. Ano yung sasabihin mo doon sa dating ikaw? Salamat kasi kung hindi rin ako naging ganoon yung dating ako, malamang hindi ko matututunan to lahat, and I'm grateful doon sa experiences, lalo sa mga taong nakasama. Tinetreasure ko lahat yon kasi marami akong natutunan. Either pangit yung karanasan na yon o maganda. Ayun, grabe guys, sobrang ganda ng interview natin ngayon with Boss Pio Balbuena. Paano sila magiging part ng Tambay Cup na opportunity sa maraming tao? Sa mga walang puhunan, malapit na naming i-launch yun. Lalapitan nyo lang yung mga reseller. Makikita nyo naman agad yun. Mabilis nyong malalaman yun kasi undergrounds lahat gumalaw yun. Pero malalaman nyo kung paano kayo magiging part ng pensionadong tambay system. As of now, wala pa talaga. Pero yun yung plano namin buksan. At unang-una kong in-announce yun dito talaga. Ayan, so antabayanan natin yan sa page ni Boss Pio Balbuena. Saan ako nag-aalok dun kasi conflict of interest. Pinopost ko lang siya sa personal profile ko eh. Yes. Para alam ko lang din kung sino lang yung may gusto. So sa page ko, abangan nyo lang dyan, Tambay Serye, gabi-gabi, pinaghahandaan na namin. Mga short films na idedirect ko. May sorpresa rin kaming pelikula para sa Netflix. Abangan nyo rin yan. Maybe Kaya, your last message to our viewers? Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi rin kami makakarating dito kung nasan man kami ngayon kundi dahil sa inyo. At syempre sa lahat ng tambay sa buong mundo, lahat ng paraan gagawin ko para makalapit sa inyo at saka makagawa ng diskarte. Hindi ako nandito nang wala lang. Nandito tayo nang may purpose. Kaya kayo yung unang-una kong babalikan. Wait lang. Yun, grabe. Sobrang punong-puno yung interview natin ngayon guys, and nagpapasalamat ako sa iyo, Boss Thank you, Pio. Idol. Kasi fan mo rin ako dahil ang dami mong nabibigyan ng knowledge. Yun kasi minsan talaga yung kulang. Walang tumatapik sa kanila. At yung Correct. show mo na to, yung isa sa paraan para may tumapik sa kanila. Ayun. Kaya salamat sa imbitasyon. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So, nandito tayo sa napaka-espesyal na podcast na naman natin dito sa RDR Talks. Kasama ko ngayon ang isa sa mga hinahangaan ko pagdating sa inspirational and motivational sa social media. Walang iba kundi si Boss MJ Lopez. Hello. Yes, thank you for inviting me.
usually, pag nakikinig ako ng mga videos mo, talaga nakaka-move siya eh. Nakakayaman, nakaka-inspire. Siguro wala kang mahirap na pinagdaanan sa buhay. Most people tend to assume na pag merong may resulta, galing sa yaman. Exactly. Oo. Ang nangyari kasi sa amin before, sobrang hirap ng buhay. Kumbaga kung ito yung mayaman, ito yung sakto lang, ito yung mahirap, angat lang kami ng konti doon sa patay gutom. Tatay ko, iniwan kami ng 1-year-old ako. Kasi yung tatay ko, sumakabilang bahay. Tapos doon na siya sumakabilang buhay. So hindi ko siya na-meet. Pinalaki ako single mom. Lola ko katulong. But because of that adversity, lagi kong sinasabi, ang cycle ng buhay ng tao, either you decide that you really want to achieve your goals, or may dadating na urgency sa buhay mo na wala kang choice kundi magpayaman. Wala kang choice kundi lumaban. In our case, my mom, wala siyang choice kundi buhayin ako. Kasi buntis siya ng 16 eh. 16 years old. 16 siya nung nabuntis siya. 17 siya nung iniwan siya ng tatay ko. Well, Right. technically 18. Right. 1-year-old ako. Right. So, wala siyang choice kundi mag-business. If you want an abundant life, if you want wealth, financial freedom, ang platform for that will always be business. We Yes. all know that, di ba? Yes. Not unless employed ka na sobrang gusto mo yung trabaho mo, passion mo yon. Yes. You can still achieve freedom doing employment, pero sobrang baba ng percentage nun Oo. na makuha mo yung freedom in that manner. Correct. So in our case, walang choice. Pamilya kami ng mahirap, pamilya kami ng empleyado. But because nabuntis nga yung nanay ko, walang choice kundi mag-business. Tinitignan ko yung comment Ayan, dun yan. sa mga videos mo. So, minsan nagbabasa-basa ako. Para tinitignan ko, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pinagdadaanan yung pinagdaanan namin. It's hard because sometimes gusto mong sagutin. Yep. Ako kasi meron akong principle that says, don't cast your pearls before swine. Sa Bible yan, di ba? Right. Huwag mong ibigay yung perlas mo sa baboy. Kasi ang gusto ng baboy, kaning baboy. Yep. So if people are not listening, you stop talking. Yes. You don't devalue yourself on people na hindi naman willing pakinggan. Pero at some point, sinasagot ko rin naman eh. You guys have to understand that we are all coming from something na kaya namin sinasabi na kaya nyo rin. Kasi may pinagdaanan din kaming amin. Doon kami galing. Meron kasing tinatawag na toxic positivity eh. Tipong kaya mo yan, hindi nga kaya eh. Oo. Or kulang sa skill set eh. Yes. Or kulang sa mindset. Or kulang sa Right. education about business eh. Yes. So may mga gray areas yan. Yes. Pero we are here creating value for people. We are here to actually discover the truth. Yes. And in pursuit of the truth, may mga part na masakit na kailangang marinig ng tao. Totoo yan. One example is people who are usually insecure, they tend to create stories in their mind Right. to excuse themselves na kaya mo nakuha yan kasi ganito, kasi ganyan. Exactly. Pero in reality, binibigyan niya lang ng excuse yung sarili niya. Yes. Di ba akala kasi ng tao, mayaman yan, ganito yan. Hindi niya naman pinagdaanan yung pinagdaanan ko. Saka people don't Diba? understand Ganon sila eh. na ang pagyaman, it's hard to handle. Pagyaman, wealth, success is not something na pag ibinigay namin sa'yo, yun na yun. Right. It's not an end point. Hindi siya parang papel na basta mo lang kukunin. Hindi siya parang grocery lang na bibilhin mo. Hindi siya ganun eh. Right. Success is something that you develop in yourself. Yeah. Success is looking for a place to stay. Hindi nyo alam kung paano yung pinagdadaanan namin negosyante na feeling nyo lang okay kami, pero sa totoo lang, kung kayo mag-handle nito, baka hindi nyo kayanin. Exactly. It's just that we became that bigger person kasi yun yung pinurso namin sa buhay namin. Yeah. Hindi namin inalintana yung mga challenges. Lahat, mga trials, distractions, discouragements, rejections, failure. Lahat yan kasi is part of the business. Everything is part of the business. Failure, babagsak ka, dapat lang. Kasi kung hindi ka babagsak, di ka angat. Discouragement, okay lang. Ang daming insecure na tao eh. Wala kang magagawa eh. At pinalaki tayo dito sa Pilipinas. And whether we like it or not, halos lahat ng mga tao dito, ang daming reasoning. Masyado silang entitled sa mga opinion nila. Na feeling nila kawawa sila. Na feeling nila damaged sila. Feeling nila sila yung pinaka dapat bigyan ng atensyon ng mga tao. Daming toxic na tao eh. Kaya ang hirap yumaman sa Pilipinas because of those kinds of people. Here we are, right now, talking with you guys kasi gusto namin na ma-realize ninyo na lahat tayo pwede talagang umasenso. Nakikita nyo na lang kasi yung tapos ng pelikula eh. Surface. 'Di ba? Hindi ninyo nakita kung paano namin actually binuo yung sarili namin. Now, if I may ask, sa dinami-rami ng followers mo, and I believe marami ka rin bashers. Yeah, of course. Yeah. 'Di ba? Yan ba nakakaapekto sa ginagawa mo? Nung una, sobrang nakaka-apekto siya sa akin. Oo. Kasi nung first time ako na-involve sa social media, nabigla ako eh. Nabigla ako. May mga nag-trending videos, biglang pumutok, bigla ang sumikat, and there's a lot of positivity. Kaya lang biglang-bigla na hindi nila maintindihan that we are just sharing our truth with them. Yes. We are being vulnerable with them. Tapos yung information na sineshare natin sa kanila, hindi naman yun basta lang pinulot namin eh. It is Right.
something that we experience at gusto naming ma-experience nyo rin. Yeah. Tapos hindi rin nila alam yung hirap to actually create valuable content, the setup, the lighting, the sound, the audio, The team. the camera, the team, na kailangan connected kayo ng team mo. Right. Just to create this good narrative and context para maipaintindi mo sa kanila. Yes. Tapos deliberately, maghahanap sila ng katiting na negative. Yun yung babanatan nila. Yes. Nung una, naiinis pa ako honestly. So, tinatamaan ka rin. Siyempre, kasi alam mo yun, libre naman to eh. Mahirap to, hindi naman sa sinusumbat sa kanila, di ba? This is hard to do, but this is free. This is free value for you guys. Tapos ganon, parang imbes na mag-thank you yung iba, Right. they will look for number 1, things to hate, or number 2, things to excuse themselves. Yeah. Merong gumalat ngayon, ang mayayaman daw galing talaga sa yaman. Ito yung gusto ko maintindihan ng tao. Again, it is all about the mindset, guys. Nasa paraan ng pag-iisip yan. It is not about what you think. It's about how you think. Yes. Ano ibig sabihin? Pulube, with a poor mindset. Bigyan mo ng 2 milyon ngayon, ubos yan. Ubus yan. Pero isang milyonaryo, kahit magkamali yan, madepress yan, kagaya ko, maubos ang buhok ko, magkamali ako ng desisyon, magtiwala sa maling tao, makakabawi at makakabawi yan. Because you have that mindset. Exactly. Yeah. Alam mo yung diskarte, Alam mo tama gagawin. yung decision making. Alam mo yung gagawin mo. Kumbaga, it's all about the direction. Di ba? Kung tama ang mindset mo, kaya mong lagi ibalik yung sarili mo sa tamang direksyon. Yeah. Yun ang importante. Kaya ang ginagawa ko ngayon, tinuturo ko sa mga leaders ko na still to be kind with the haters. Kasi isa sa na-realize ko being able to process a lot of people sa team buildings, dami na ng minentor ko, tinuruan ko na tao. Yes. Meron akong napansin na pattern sa mga tao. Yes. People who are hating on people na mas successful sa kanila, na mas magaling sa kanila, they actually hate themselves. Yes. I agree. Miserable yung buhay nila ngayon. Yes. Hindi sila masaya. Nagmamanifest lang through social media. Right. Kayong mga bashers at kayong mga haters, manalamin muna kayo. I mean, reflect to yourself and maybe open your mind and open your ears. Just listen. Diba? Because ang sinishare namin dito, hindi po ito naging ganito lang kami. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin. At yung hirap na pinagdaanan namin, maaring pinagdadaanan mo ngayon. Try to listen. Kasi baka mamaya pares tayo ng pinagdaanan, makakatulong ako sa'yo. Mahirap kasi sa maraming tao, lalo na sa social media ngayon, they are so entitled. Na feeling nila deprived sila. Na feeling nila wala na silang pag-asang umasenso at yumaman. Na feeling nila hanggang doon na lang ang buhay nila. Heto tayo't nagsasabi sa kanila na may pag-asa kang yumaman. May pag-asa kang umasenso. Mali ka lang talaga na tao. If you are watching this Yeah. and you have a phone and an internet, you can change your life. Ang dami nagsasabi, ito pa yung pinakang pet peeve ko. Pag nag-discuss ako about poor mindset, kahirapan, babanat sila ng something super negative to emotionally blackmail you eh. Like Sabi what? nila, paano naman yung mga naghihirap? Yes. Paano naman yung mga sobrang Exactly. hirap na walang pag-asa? Guys, you have to understand that we are uploading this on social media because you are the target. Ikaw na nanonood, hindi yung sinasabi mo. Yes. It's because nagpapayaman tayo ng husto so that together, maybe ikaw, gusto mo rin tulungan yung mga taong yon. Pero bago mo sila matulungan, Tulungan mo muna yung sarili mo. Exactly. At para matulungan mo sarili mo, huwag kang masyadong negative. Actually, yung pagiging negative ninyo, hindi ko kayo masisisi. And maybe because of the environment kung saan kayo nakatira ngayon. Because of your upbringing, kung paano kayo pinalaki. And maybe because of the news na napapanood ninyo sa balita. Lahat tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon umasenso. It's just that marami nang dumating na oportunidad sa buhay mo. Hindi mo lang nag-grab yung opportunity kasi masyado kang clouded and crowded ng negativity. Kaya hindi ka makasalo-salo eh. Kung bukas lang ang isip mo sa oportunidad, yung kahapon na kinausap mong tao noong nakaraan linggo, noong nakaraang buwan, baka yun na yung biggest break mo eh. Ang problema, lagi kang nakasara. Yun ang problema sa maraming tao. You know, try to listen and try to understand what we are talking about because we wanted you guys to learn from these kinds of contents. Pero gusto namin na hindi lang kayo matuto, na magpursige kayo sa buhay, na may makuha kayo sa buhay. Gusto namin makuha niyo yung mga pangarap ninyo. May patterns yan eh. Yep. Meron tayong direction sa buhay. Yun yung pangarap natin, yun yung goals natin, yun yung destination mo. And imagine that you are in a vehicle. So your Yes. vehicle is the career that you chose. It can be employment, it can be singing, it can be creating content, it can be Right. business, Right. anything. Yun yung vehicle mo. Yes. Number 1, you have to understand na may mga vehicle na hindi ka kayang dalhin doon sa success. Yes. Try to understand that. For example, ang goal mo makarating ng Baguio. Ang hirap nun, dala mo skateboard, di ba? Yes. Kailangan may dala kang sasakyan na talagang tatagal at kaya kang dalhin doon. Meron siyang sistema at mechanism to take you from point A to point Point B, B. mas malayong lugar. Yes. Now here's the catch. You are in a vehicle, you are driving the vehicle. You have to understand na you are the driver of your life. Yes. Think about this. May pagsubok, may ulan, May bagyo. may bagyo. Pag bumabagyo na, umuulan na, nagiging clouded na,
na yung harapan mo, Yes. babagal yung takbo mo. Yep. And yung iba, bumabalik. Yung iba, tumitigil. And ito yung nangyayari ngayon sa mundo. Pag may nakita kang magandang kotse sa gilid, Oo. titingin ka. Dalawa lang yan. Pagtingin mo, balik ka kaagad, ma-inspire ka, ma-motivate ka, maisip mo na kung kaya niya, kaya ko rin. Yes. Or, banggain ko kaya to. Buwisit, nakakainis. Ang yabang, ang bilis masyado. In-overtaken ako Or ego yung manalaytay sa'yo na Yes. gusto kong unahan yon. Most of the time, tumitingin tayo sa likod. Yep. Teka, ito yung nakaraan ko eh. Know that, hindi mo kayang magmaneho pag nakatingin ka sa likod. Yes. Kasi mababangga ka. Kasi maaaksidente ka. Yes. And that's what's happening right now. Masyado tayong nakatalikod. Masyado tayong nakatagilid sa resulta ng ibang tao. Yes. Hindi tayo nakafocus sa gusto nating i-build para sa sarili natin. Yes. Alam mo kung bakit hindi sila makafocus? Nandun sila sa point ng buhay nila na victim mode sila. They continuously blaming ibang tao kung ano nangyari sa buhay nila, bakit sila mahirap, biniblame nila yung gobyerno. Second is complaining. Mga nangyayari sa buhay nila. They always justify. Kung hindi lang dahil sa gobyerno, mayaman sana sila. Kung hindi lang dahil sa magulang nila, asensado sana sila. Kung hindi dahil lang sa ganito, maganda sana buhay nila. If you keep on living doon sa nakaraan ng buhay mo, hindi ka talaga makakausad. Kaya nga mas malaki ang windshield kaysa doon sa rearview mirror eh. Exactly. Dapat mas nakatingin ka doon sa windshield. Tama. Kaya niliitan yun eh. Dapat hindi mo na tinitignan yung past mo. Dapat ang lagi mong tinitignan is yung ahead. Kasi yun yung direction mo eh. Hindi yung nasa likod. Pag tumingin ka kasi sa mga nasa likod mo, sa nasa rearview mirror mo, lagi ang mangyayari sa'yo mababangga ka eh. Tama. You always teach about life balance. Yung dapat sa lahat ng aspeto ng buhay natin, successful tayo. And I also teach that. I call that 5 areas of life. You call it reverse engineering success. Ang mali kasing connotation ng maraming Pilipino at hindi ko masisisi bakit yun ang naging maling connotation nila kapag ka mayaman, miserable ang buhay o kontrabida, mayabang, Yeah. ganyan. Sige, kindly explain that. Okay, na-build natin yung kontrabida dahil sa kultura natin. Yep. Ito sa Filipino culture. Number 1, real talk tayo real talk tayo. Yes, Because that culture is actually made for you to buy products. Right. I'm gonna give you example. Pelikula ng Pilipino, ang bida laging mahirap. Right. Aapihin ng mayaman. Conditioning yun kasi Yes. pelikula. Because people, we love stories. Yes. Kung papansinin natin, mas naaalala natin yung kwento. Right. Mabilis nating maalala yung scenes. Yes. Hindi yung lessons, yung scenes itself. Yes. So tayo, ang utak ng tao, we like creating narratives. Yes. Ang bida mahirap, aapihin ng mayaman. Yung mayaman, nakasut din, may tattoo din, kalbo din. Yung drug lord. Tapos yung bida, immortal, di ba? Hindi namamatay yung bida, pero mahirap siya. Even superheroes ng Pilipino. Superheroes natin, Darna, di ba? Bangay ng bato. Ding ang bato. Captain Barbell. Basurero. Di ba? Pulumi. Gagongboy. Ganon din. Ganun din, basurero din. Basurero din. So, laging ang narrative, the heroes that we have, Teka lang, may tanong mahirap. ako. Bakit si Batman bilyonaryo? Exactly. Si Iron Man bilyonaryo. Si Superman, mayaman ba si Superman? Mayaman din. Alam mo kung bakit natin binibili yung mga ganong klase ng pelikula? Alam mo kung saan pa ang ninuno niyan? Dahil dun sa sinakop tayo ng more than 300 years ng mga Spaniards na ang tawag sa atin, aliping sa gigilid. Yeah. So sanay tayong slaves. Yeah. Pansinin mo mga magulang, mga traditional na magulang. Anak, mag-aral ka na maigi para pag nakatapos ka, makakuha ka ng magandang trabaho. Ang good news, pag nakatapos ka, wala pong magandang trabaho nag-aantay sa'yo. So ang option mo ngayon is you go to abroad. Na malupit. 10 years, 20 years, 30 years after, uuwi ka. So meron kang ipon. Walang financial literacy. Anong gagawin dito? Mauubos ang pera. Ang buhay, ganun na lang. Paikot-ikot. Paikot-ikot lang. Sa ibang bansa, puro pagyaman. Right. Do you agree with me that Filipinos, matatalino tayo? Yes, precisely. Magaling mag-adapt. Yes. Example na lang ha, sa Amerika, ang TV pag nasira, tapon eh. Yes. Pinoy, yung TV nasira, Okay. hahampasin muna eh para maayos eh. Oo. So we always try to fix things. We are adaptable. Yes. Kaya nga, mahal na mahal tayo ng mga foreigners eh pag nagtrabaho sa abroad. Yes. Kasi sa ibang bansa, kung ano lang trabaho, yun lang. Yes. Ang Pinoy diligent. Kaya nilang magtobero, mag-electrician, lahat kayang gawin. Ito lang problema, we are insecure. Correct. We are built to be insecure at yung culture natin ginagawa tayong insecure. Yes. How? Upbringing pa lang. That's one. From 0 to 7 years old, imbis na yung parents natin, ipakausap tayo sa mga mas matatanda sa atin. Yes. Kasi anong matututunan natin sa bata? Kapwa bata. Samantalang ang bata, we are trying to copy things. We are trying to articulate words kung ano yung nakikita natin sa parents. Pero lagi tayong nilalayo.
Pag may bisita, itatago ka. Doon ka muna sa loob kasi may bisita tayo. Tapos may nag-iisang Carne Norte. Naglalaway ka na eh. Ilang taon mo nang tinititig, expire na ata yun eh. Pero binuksan lang nung dumating si kumpare. So you will always feel na parang hindi ka mahalaga. Another example, the American Dream. Yes. Diba? Freedom. Freedom. Yung bata, pag nadapa, minomotivate nila eh. Come on, boy! You stand up, boy! You be a man! Yung pag tumayo, appear. Oh, good job. You're a big boy now. Right. Pinoy. Nadapa. Yung bata nadapa. Kukurutin, pen. Tang mo to. Masasaktan yung bata. Iiyak na yung bata. Notice that, mamadaliin ka pang umiyak. Iiyak ka pa. Ito pinakakatatakutan natin. Yung paa ng nanay natin, lahat ng bagay, nadadampot niya tsinelas niya, iiyak ka pa. Ikaw ngayon, yung luha mo, hihigupin mo pabalik. That is why millennials now, Gen Z, Gen X, hindi kayo nag-o-open sa magulang nyo. Kasi nung bata kayo, nagtatry kayong umiyak, you were not allowed to cry. Hindi natin masisisi parents natin. Bakit? Nagmamadali sila eh. Yep. 9 to 5 eh. Lalabahan ko pa yung uniform ko, isusuot ko bukas eh. Yes. May sarable buhay eh. Yes. Laging may binabayarang bills. So paulit-ulit yung buhay. Yes. Kasi paulit-ulit yung pinipili nating decisions. Meron tayong belief na wala tayong choice. Yep. I'm here to tell you we have a choice. Kasi ito yung worst cycle ng Pilipino. Kukunin mo yung kursong hindi gusto dahil gusto ng magulang mo. Correct. Pag tinapos mo, akala mo in demand. Good news, hindi na in demand. Napakahirap ang mag-apply ng trabaho. Sorry isipin mo, kukunin yung ihi mo. Tayo mo, lalagay sa garapon. Nagmamadali ka pang pumunta. Diba? Tapos lahat chinecheck, diba? Yung gumagamit sila ng popsicle stick, chinecheck yung mga butas-butas mo. So it's embarrassing, it's hard. Tapos, mag-a-apply ka ngayon sa trabaho hindi mo gusto na hindi pa related sa course mo. Yes. Diba? Kasi nga, hindi na in demand. Tapos, hindi mo pa gusto sweldo. Yes. Can you imagine, college life mo, miserable ka kasi hindi mo gusto yung course mo. Pag apply mo ng trabaho, Hindi mo pa rin gusto. miserable rin kasi hindi mo na nga gusto, hindi pa related sa course mo. Yes. At nung kumikita ka na, kulang pa. That will make you bitter in life. Labas pa yung adversities labas pa yung mga crisis na dadating. Yung Yes. bagyo, yung ulan, pumutok Sakit. sa taal, yung sakit. Iba pa yung heartbreak. Yes. Hanggang iedad ka na, mag-aasawa, magkakabagong urgency, yung pangarap mo hindi mo natupad. Yes. Ipapasa mo ngayon sa anak mo. Yun na Iba rin. yung gusto niya. Yep. Same cycle. The question is, sinong puputol? Hindi ko naman sinasabi sa mga taong lahat mag-business tayo eh. Kasi hindi naman talaga lahat Hindi design. mangyayari yun eh. What I'm saying is, do whatever you want. Gawin mo yung gusto mo. Kasi we don't want engineers na ayaw maging engineer. Right. Bro, imagine mo, nagtayo ng building. Ginawan Jenga, di ba? We don't want nurses na napilitan lang mag-nurse. Can you imagine? Anak mo, dadali mo sa ospital na yung nurse na magtuturok sa kanya, ayaw niyang maging nurse. Can you imagine? Galit na galit siya magturok. Bakit? Kinamumuhian niya yun eh. Yep. Can you imagine teachers na pinilit lang mag-teacher? Tapos yun yung magtuturo sa anak natin? Teka lang. Yes. That is why yung community natin hindi siya functional. Right. Kasi hindi natin ginagawa yung gusto natin. And doon naman sa mga negosyante at gustong magnegosyo, huwag mong pigilan ang sarili mo. Yes. We are not trying to discourage you. It's hard. Hindi mahirap. Sobrang hirap. Naknaka ng hirap. Oo. Pero fulfilling. Yes. Pero sobrang sarap kasi nakakapag-offer ka ng opportunity. Pero Right. sobrang hirap niya. You will feel alone. Yes. Sleepless nights. Sleepless nights. Makakasakit ka. Titiisin mo sarili mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa empleyado mo yung pinagdadaanan mo. Yes. Alam mo yung hirap ka na, pero hindi mo pwedeng i-brought up dahil may ari ka. Sobrang hirap nun. And that is the reason why sobrang konti lang na nagiging successful. Kasi pagka yung papunta ka ng pagyaman, customer, lalapitan mo, mumurahin ka pa niyan, tanggihan ka niyan. Totoo yan. Inaalok mo yung produkto mo sa kahit kaninong tao, sa kapatid mo na lang, sa magulang mo. Sabihin nila sa'yo, di ko naman kailangan yan eh. Wala Discount. akong pambili niyan. Gusto pa kunin sa puhunan na lang. Sample, ganun. O, babarating ka pa. Ito pa may experience mo. Yung panahon na kailangan mo ng pera, walang tutulong sa'yo. Yeah. Bumabagsak ka, nalulugi ka, nahihirapan ka, walang tutulong. Kung kailan kailangan mo, wala. Ito malupit, nalugi ka, unang negosyo. Pangalawang negosyo, nalugi ka. Pangatlong negosyo, nalugi ka. Hindi mo alam ngayon kung makakapagbukas ka pa ulit sa pang-apat, pang-lima. Pero gagawin mo pa rin yun dahil pangarap mo maging negosyante. Di ba kaya nga sabi ko sa iyo, malala yung hirap. Kasi ako naranasan ko maging empleyado. 2 years ako nagtrabaho sa call center. Isa lang ang mindsetting ko na nagtatrabaho sa call center. Siguro kaya ako laging minamahal ng boss ko. Kasi whenever na nagtatrabaho ko, I make sure that I excel. Successful businessmen usually are competitive by nature. Yes. Tapos we always try to better our best. Pinakamalupit na experience ko siguro sa business. Na-experience ko natutulog ako sa kotse. Dumating sa point na wala kang panggasolina, kasabay ng wala kang pagkain. Nasa gitna ka ng daan, na kailangan mo magpapalawan dahil wala pang Gcash noon. Magpadala ng konting panggasolina, maka-under ka lang. Makarating ka lang dun sa pupuntahan mo, magkakapera ka. Yun yung dahilan bakit naging successful eh.
it's not ano yung iniisip natin Right. pag okay tayo eh. Kasi madaling mag-isip ng positive pag Yes. okay ka. Yes. Pag masaya ka, pag may benta. Oo. Hindi yun eh. Binabayaran tayo dun sa part na wala ka nang makain, natutulog ka sa kotse. Yes. Wala kang kakainin kung wala kang benta eh. Yes. Hindi naman tayo magaling magbenta talaga nung una eh. Urgent lang. Kasi dyan nakasalala yung pangkain ko eh. Yes. Kailangan mong bilhin talaga yan. Right. Kaya yumaman, kaya tayo naging successful dahil kahit ganun na yung nangyayari sa atin, nakatingin pa rin sa vision. Yes. I can still remember, nung una kong kotse Altis. Na yun yung first car ko nung 19 ako. Pero nung first million ko nung 19 ako. 19 years old? 19 ko first million. Uy, parehas tayo. But I'm gonna be honest, nung sumampa ako ng stage, Millionaires Club, nag-iiyakan kami nung katabi ko. May music pa, I will find my way. Iyak kami. Bakit ka naiyak pare? Pare, nasan yung million natin? Millionaires Club daw tayo. Ano sinasabi nitong mga to? So it's like, may title kang Millionaires Club, pero wala kang pera. Although may kotse. So doon ako nag-start from zero na, teka, I have the skills to make money, Yes. pero I don't have an organization. Yep. Okay, I have to duplicate myself. I have to teach people. Hindi ko to kayang gawin mag-isa. Nakaranas din ako noon yung magaling lang ako mag-negotiate kasi ano kami, probinsya. Oo. May mga tropa ako. Nine-negotiate lang ako. Hihingi ako ng isang piling na saging na saba. Tapos itlog. Luto ako ng 3 itlog, 6 na perasong saging na saba. Umagahan, tanghalian, hapunan. Bakit? Ang bilis i-prepare. Pangalawa, busog ka na nun. 2 saging na saba, 1 itlog, may protein ka, may carbs ka, damihan mo tubig, pwede na. Okay na. Ang thinking ko nun, di naman alam nung kausap ko yung laman ng tiyan ko eh. Right. Wag lang ako uutot, di ba? Pero tiniis ko yun eh. For how many years, bit-bit ko, produkto ko, wala akong pakialam kung mangitim ako. Yes. Yun kasi napapansin ko sa iba. Yes. Nakafocus sila sa itsura kasi insecure sila. Right. Nakafocus sila sa nararamdaman nila. Ako nun, mainit, wala akong pake. Naaarawan, wala akong pake. Mangitim ako, wala akong pake. I have a business to run. Right. I wanna be successful. Kumbaga, mas urgent sa akin yung negosyo ko. Bakit? Doon napapasok yung why. Teka, bakit mo ba ito ginagawa? Kasi, people, pag nakakulong na sila doon sa nararamdaman nila, nakakalimutan nila kung bakit sila nagsimula. Yes. In my case, yumaman si mami, pero na-scam kami. Umabot sa negative 2.5 million. So first time ever, yung nanay kong single mom na hinahangaan ko, nakita kong umiiyak. Idol ko yun ha. Sobrang taas na respeto ko sa kanya. Binuhay niya ako mag-isa. Tapos makikita ko naiyak. Araw-araw. So in my case, for me, wala akong paki sa rejection. Kasi ang pinakamabigat na rejection sa akin, hindi yung rejection ng tao sa labas. Yung rejection, na gabi-gabi makikita mo yung nanay mong umiiyak. Umiiyak. Mas matimbang yun. And thinking ko, yung mga nare-reject sa labas, di naman sila nagpapakain sa akin eh. Yes. Pero yung nanay ko, kahit wala yung tatay ko, binuhay ako mag-isa. Yep. Yun yung naging motivation ko. Tanggihan ako ng tao, nakangiti ako. Bakit? Ang goal ko, pag uwi ko, may dala akong pera sa nanay ko. Right. I don't care ano sasabihin nila. Yes. Because people outside, they always have a story to tell. Na porket hindi nila kaya, sasabihin nila sa'yo, hindi natin kaya. Ang thinking ko, kaya ko o hindi, I don't care. Right. May nanay ako naghihintay. Totoo. Doon na nag-start lahat. Yun yung why mo. Yun na yung why ko. Kaya konti lang din ang, alam mo, umaasenso, naging successful talaga sa buhay. Because lagi nilang iniisip yung iisipin ng ibang tao. Hindi naman sila magbabayad ng matrikula ng anak ninyo. At pag nagkasakit kayo, hindi naman sila magbabayad ng bill nyo sa ospital. Ba't nyo pinakikialaman? Yeah. Bakit nyo iniintindi yung sasabihin ng ibang tao sa inyo, may sarili kayong buhay na dapat nyong asikasuhin. Exactly. May sarili kayong buhay, may sarili kang anak, may sarili kang nanay, may sarili kang tatay na dapat mong intindihin. Gusto nyo talagang yumaman, gusto nyo maging successful, dapat wala kang pakialam. Ang intindihin mo dapat is yung ikaw at yung pamilya mo. And napansin ko na pag nagbago yung tingin mo sa sarili mo, Yep. automatic magbabago rin yung tingin ng iba sa'yo. Kaya nga. Or pag nagbago yung tingin mo sa sarili mo, Right. mawawala yung mga taong sabaw sa paligid mo. Right. May mga makikilala kang bago. Yun yung na-notice ko. Kaya nga, Yes. it is very important na wag nating isipin yung tingin ng iba. Yep. Ang isipin mo, ano ba yung tingin mo sa sarili mo? It's a matter of perspective eh. Kasi yung iba, ang dami nila iniisip, siguro para yumaman ganito, siguro para yumaman ganito. Hindi, umpisahan mo lang sa sarili mo talaga. Yung paano, they tend to overthink. Mm-mm. Akala nila merong sobrang grabing idea lang tayo na natsambahan natin. Hindi. Hindi nila maintindihan na it's the constant application of the basics every single day. Right. Na kahit hindi tayo okay, laban. Right. Okay o hindi, laban. Taon. Right. Na uulit-ulitin mo lang yung ginagawa mo. Right. Because people, especially Gen Z and Gen X, they Right. tend to over-strategize, over-analyze, kaya napaparalyze. Right. Alam mo, marami nagsasabi na hindi naman daw totoo ang positive thinking. Hindi naman totoo yung mga mindset na dyan. Magsipag ka, maghirap ka, doon yayaman ka. Ito yan, paliwanag ko sa inyo in a brief manner. I don't know if you will agree, brother, no? Pero kasi kung tama yung isip mo, tama yung gagawin ng katawan mo eh.
Tama yung actions, tama yung decision, tama yung taong pakikinggan mo, tama yung taong pakikisamahan mo. Kasi meron kang tamang mindset. Kasi doon sa mga nagsasabi na hindi importante yung mindset, tanggalin mo yung mindset na yan. How can you actually attract business partners kung mali mindset mo? How can you actually attract right opportunity kung mali ang mindset mo? How can you actually attract the perfect business for you kung mali ang mindset mo? Hindi yan dadapo sa'yo kasi hindi yan ang hinahanap ng isip mo. Yeah, agree ako dyan. Kaya ang utak natin nasa pinakaibabaw ng katawan natin. Yan ang magmamando kung ano ang gagawin natin. Yeah. Kung saan tayo papunta, kung anong resultang gusto nating makuha natin sa buhay natin. The problem with a lot of people right now is ang mindset nila, ang thinking nila, ang perspective nila sa buhay, kabaliktaran ng gusto nilang mangyari sa buhay nila. Ang iniisip nila, ano yung ayaw nilang mangyari. Yes. Kaya lang, kakaisip nila nung ayaw nilang mangyari, yun lalo yung nangyayari. Right. The science behind is what we call the RAS or the Reticular Activating System. So si RAS, brain filter siya. Basically, yun yung pattern of focus mo. Right. Kung nakafocus ka sa yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako, Doon ka talaga you papunta. will spot more opportunities related Yes. to that. Right. Kung negative ka, yun lang din ang makikita mo. Right. Always remember na lahat ng kailangan mo nasa paligid mo. Yes. Hindi mo lang mapansin kasi nakadepende yan sa psychology mo or sa mindset mo. Akala kasi nung iba, binabaliw lang natin sila. No, merong toxic positivity. Pero iba yung sinasabi naming positive thinking. Oo. Diba? You acknowledge what's wrong. Ako nga lagi kong sinasabi, yes, positive thinking, but take accountability rin. Which means na kung ano yung buhay na meron ka, kasalanan mo. Yes. Walang iba. Oh, kasi ikaw lang naman din ang nagdesisyon yan eh. Ikaw ang gumawa niyan sa buhay mo eh. Sasabihin ng iba, sakit mo naman magsalita. Totoo naman eh. Totoo. Sabihin ng iba, toxic kaya nung trabaho ko. Diretsuhin na natin. Bakit sila mahirap? Sila may kasalanan. Bakit sila miserable? Sila may So, kasalanan. pinili nila. Pinili ninyo yun eh. Kumbaga, sasabihin ng iba, yung boss ko kasi ganito. O sino nag-apply dun? Di ba ikaw? Ikaw. Yung girlfriend ko toxic. Niligawan mo eh. Ako ba nanligaw dyan? Kasalanan namin? Kasi yung course ko hindi ko gusto. Ba't kinuha mo? Eh, gusto na nanay ko eh. O ba't sinunod mo pa rin? Ikaw pa rin ang nagdesisyon yan. Exactly. Right. So, kailangan maintindihan natin na kung anong resultang meron tayo, byproduct yan ng decisions natin. Exactly. Meaning, kung ano yung buhay mo ngayon, kasalanan mo. Pero, pag inako mong lahat ng accountability na, Yes. teka, kasalanan ko yung dati, it means kaya mong baguhin. Right. You are taking ownership. You are taking your life back. Kasi the moment na sinisi mo sa iba, it's the same as saying, ngayong manibela, pinaubaya mo sa kanya. You have to accept na ikaw ang may gawa ng buhay mo, ikaw ang may kasalanan kung nasaan ka ngayon, whether mayaman ka or mahirap ka, whether miserable ka or successful ka, ikaw ang may kasalanan yan. Nandun eh, acceptance muna. Kailangan mo munang tanggapin. And secondly is admission. Inaamin ko. Ako yan, akin yan, responsibilidad ko yan. At least, nalaman mo yung dalawa, acceptance and admission. Meron kang starting point. To. Ngayong araw na to, ilang problema ang inisip mo? Dami, di ba? Ito tanong, ilang solusyon naman ang naisip mo? Baka wala. Kaya ka problemado eh. Kasi ang isip mo talaga hindi siya design eh. To actually solve a problem. Design ng utak natin to attract problems. And to look for more problems. And to look for more problems. So yun eh. Tayo talaga may gawa, no? Acceptance, admission, and then finally, ang kailangan gawin talaga is acknowledgement. Nandito na tayo, let's move forward. Yeah, exactly. Acknowledge your present. Ito yung akin, no? Mas magiging masaya kami if we will see results. Transformation, if we will see na ito yung nagbago sa buhay nyo. Ito yung mga good nyo sa buhay nyo. Kasi Right. it's good to see mga winning comments eh. So para maibalik nyo sa amin yung mga naitutulong namin, kung nakakatulong man kami sa inyo. Tumulong din kayo sa iba. Right. Tulungan nyo yung sarili nyo. And we wanna see you succeed, guys.